Ang babaeng ito, na nagmula sa isang ordinaryong may bahay, ay biglang naging isang pinaghahanap na internasyonal na kriminal na nagnakaw ng trilyon-trilyong dolyar. Ang dahilan ay simple lamang upang itago ang pagtataksil ng kanyang asawa at ang kanyang anak sa labas. Wala siyang pera, palagi siyang humihingi sa kanyang asawa. Ngunit ginamit niya ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang empleyado ng bangko upang matapang na ibulsa ang trilyon-trilyon para maging isang mayamang babae. Handang gumastos ng malaki upang umarkila ng mga marangyang apartment sa mga mamahaling hotel at mamuhay ng marangyang buhay kasama ang kanyang batang kasintahan. Ngunit dahil buhay ito, lahat ng bagay ay kailangang bumalik sa orihinal nitong landas. Agad na sumabog ang lobo na nagdulot ng pagkadismaya sa babae at naging isang internasyonal na kriminal na palaging tumatakas. Ang babaeng ito ay si Ray Ho. Nakaupo siya sa isang tumpok ng pera, ngunit nagtatago sa isang lumang inuupahang silid. Sa pagtingin sa dami ng pera, nandidiri siya. Nagpunta siya sa Thailand dahil sa pagkakaiba ng pera. Gusto niyang ipapalit sa Thai baht para bilhin ang bag na gusto niya. Ngunit tiningnan ng kahera ang dami ng pera niya. Nakita itong punit, kaya ayaw niya itong palitan para sa kanya. Nang kumakain, nakita ng lalaki sa kabilang mesa na tinanggihan si Ray Ho sa pagpapapalit ng pera, kaya lumapit siya at pumayag na tulungan siya. Habang nag-uusap sila, may isa pang tao ang dumating at pinag-usapan ang tungkol sa reward sa kanyang kasamahan. Nang marinig ni Ray Ho ang salitang reward, agad siyang tumalikod at umalis. Sa ilalim ng dilim ng gabi, tumakas siya mula sa lugar na iyon dahil si Tai Ho mismo ang taong may patong sa ulo. Dati, si Tai Ho ay isang ordinaryong may bahay at ang kanyang asawa ay isang kilalang direktor ng negosyo. Sa bahay na ito, wala siyang boses at palaging pinupunan ng kanyang asawa. Kapag hindi tama ang niluto niyang pagkain ay nagpapakita ito ng pagkadismaya. Kapag kumakain si Inay Ho at nagsasalita, pinupuna rin niya na hindi na siya makakain ng tahimik. Isang beses, habang namimili sa supermarket, nakita ni Inay Ho ang isang matandang babae na nakikipagtalo sa kahera dahil sa nawawalang bank card. Inakala ng matanda na nawala ito ng kahera, ngunit nakita ni Inay Ho na nakakabit ang card sa bag ng matanda. Lumapit siya at inilagay ang card sa sahig. Pagkatapos ay sinabi sa matanda na nahulog ang card niya sa sahig na nakatulong upang maresolba ang kanilang pagtatalo. Ngunit nang magbayad ang matanda, natuklasan ng kahera na ang bank card na tinutukoy ng matanda ay isa lang palang bus card. Dahil dito, kinuha ni Inay Ho ang sarili niyang pera at binayaran ang matanda. Dahil binayaran niya ang matanda, wala na siyang pambayad sa sarili niyang pinamili. Pagdating sa pinto, tinawag siya ng matanda at humiling na humiram pa ng isa 0,0001 para makauwi. Sa isang salusalo, tinukso si Mai Ho ng kanyang dating kasamahan dahil wala siyang trabaho. Alam niyang isa si Inay Ho na may bahay, tinanong pa rin niya kung saan siya nagtatrabaho ngayon. Habang kumakain, sinabi ng asawa ng kanyang dating kasamahan na ang kanilang kumpanya ay may proyekto na sumusuporta sa mga babaeng may interrupted career na nagpapahiwatig na may posisyon sila na maaaring para sa mga may bahay. Pagkatapos, ibinigay niya ang kanyang business card kay Sai Ho na hindi inaasahan ni Inay Ho dahil ang business card na ito ang magbabago sa kanyang buhay sa hinaharap. Si Inay Ho ay isang may bahay na may mabuting puso, namuhay ng payapa at walang ambisyon. Ni ang pagkawala ng kanyang credit card ay hindi niya magawang ulat. Dahil matapos niyang mawala ang card, nakita niya ang kasaysayan ng transaksyon ng nakapulot ng card. Lahat ay ginamit sa fried chicken restaurant at pediatrics department ng ospital. At ang kasaysayan ng transaksyon ay ilang beses lamang, pagkatapos ay wala ng notification ng paggastos. Kaya naisip ni Inay Ho, baka isang araw makatanggap siya ng notification ng pera para sa emergency room o kaya ay sa punerarya. Kaya, ano ang gagawin niya? Hindi niya alam kung gumaling na ba ang taong may sakit. Bakit ko ba iniisip ang mga bagay na ito? Ang kakaiba, di ba? Ang mga salitang ito ni Inay Ho ay nagpaalala sa matalik niyang kaibigan na si Sonyang ng nakaraan. Noong mga estudyante pa sila, si Sonyang, dahil sa hirap ng buhay, ay may intensyon na mangupit ng pera. Nakita ito ni Inay Ho. Nilabag ni Inay Ho si Sonyang sa paggawa ng maling gawa at binigyan niya si Sonyang ng kaunting panggastos. Wala nang sinuman sa mundo na kasing tapat mo. Nang gabing umuwi, dinalhan ni Inay Ho ng pagkain ang kanyang asawa at ikinuwento ang tungkol sa matandang babae kaninang umaga. Humihingi ng pera si Mai Ho. Ibinigay niya ang kanyang card kay Sai Ho at sinabi, para sa iyo, kunin mo at gamitin. Kapag kailangan mo, gagawa ako ng card sa pangalan mo. Bakit ko gagawin iyon? Sa huli, pera mo pa rin ang kukunin ko. Kinukwentuhan mo ako ng mga bagay na ito habang kumakain ako. Hindi ba gusto mo lang ng card? Huwag kang magkunwari pa, kunin mo na. Ang kanyang mga salita ay unti-unting nagpaguho sa likas na kabutihan ni Inay Ho at unti-unting nawala ang kanyang kabaitan. Gayunpaman, hindi pa rin gaanong nag-iisip si Inay Ho. Nang makita ang sapatos na binili niya para sa kanyang magiging anak, napaiyak si Inay Ho. Lumabas na sa loob ng maraming taon ay hindi pa rin nagkakaanak si Inay Ho at ang kanyang asawa. Upang magkaanak, pumupunta si Inay Ho sa ospital para magpatingin sa tamang oras sa bawat pagkakataon. Ngunit lagi siyang gumagawa ng dahilan na may pulong. Sinasabi kay Sai Ho na mag-isa na lang siyang pumunta. Sa totoo lang, may pulong siya. Ngunit sa katotohanan ay nakikipagmasahe siya sa kanyang mga kasamahan. Noon pa man ay magkasama silang dalawa na nagpapatingin. Dahil nakita ng doktor na maraming beses nang nagpapatingin si Inay
Inay-ho ng mag-isa. Ipinayo niya kay Sai-ho na huwag nang mag-aksaya ng oras. Bakit ka pupunta sa ospital ng mag-isa? Upang baguhin ang iyong sitwasyon. Nagpa siya si Inay-ho na maghintay hanggang gabi upang sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa kanyang planong magtrabaho. Ngunit nang marinig niya ang kanyang intensyon, sinabi niya sa kanya, kulang ka ba sa gastusin sa pamumuhay? Hindi ka naman kulang. Kailangan ko rin ng lugar na pagtatrabahuhan araw-araw tulad mo. Ibig sabihin, pagod ka sa paggawa ng gawaing bahay. Tama, nasa edad ka na para hindi na masarap kumain. Ang kanyang mga salita, tulad ng huling patak na nagpapabagsak sa kamelyo, ay nagtulak kay Sai-ho na walang ambisyon na hindi na makatiis. Hindi rin inaasahan ni Inay-ho na dahil sa kanyang kasalukuyang iniisip, sa huli ay itutulak siya sa walang hanggang kalaliman dahil sa matagal na pagkamuhi ng kanyang asawa sa kanya sa bahay. Sa loob ng maraming taon ay hindi sila nagkakaanak at sa maraming pagkakataon na nagpunta sila sa ospital para magpatingin, palagi siyang gumagawa ng iba't ibang dahilan para umiwas. Nagdulot din ito kay Sai-ho ng pagnanais na isuko ang pagnanais na magkaanak. Nang malaman niya ang iniisip ni Inay-ho, inakala niyang gusto ni Inay-ho na maging walang anak habang buhay. Sinumbatan pa niya si Inay-ho na ginagastos ang kanyang pera ng walang pasasalamat. Hindi na hinintay na makapagsalita si Inay-ho, umalis siya para maligo. Bago maligo, sinabi pa niya kay Sai-ho na linisin ang kwarto. Habang naglilinis, nakita ni Inay-ho ang financial records ng kanyang asawa. Sa pagtingin sa listahan ng mga gastos, naintindihan ni Inay-ho ang dahilan ng kasalukuyang sitwasyon. Sige, bilang isang tao, dapat alam mo ang kahiyan. Dahil ikaw ang aking tagapagligtas, dapat akong maging mapagpasalamat. Sa pamamagitan ng interview, naging empleyado si Tai-ho ng bangko. Sa trabaho, si Bai-ho, na dating may bahay, ay itinakwil ng iba pang mga kasamahan. Ngunit hindi pinansin ni Inay-ho ang tingin ng iba. Gusto lang niyang gampanan ng maayos ang kanyang trabaho. Ang mga kliyenteng ayaw harapin ng iba ay siya ang humaharap. Ang mga bagay na normal para kay Sai-ho ay naging pagpapanggap sa mata ng kanyang mga kasamahan. Nang lumabas siya para magproseso at maghanap ng mga kliyenteng magbubukas ng savings account, nakilala ni Inay-ho ang matandang babae na humiram ng pera sa kanya sa isang high-end residential area. Dahil sa kanyang nakaraang gawa, nagkaroon ng magandang impresyon ang matanda sa kanya, kaya ang unang order ni Inay-ho ay matagumpay na natapos. Bukod pa rito, nagdeposito pa ang matanda ng 200 milyong won sa isang bagsakan. Pinuri ang performance ni Inay-ho ng kanyang superior, kaya nagpa siya ang superior na sa hinaharap, lahat ng ganitong gawain ay ipaubaya kay Sai-ho. Agad na nagkaroon ng pangalawang gawain si Tai-ho. Sa pagkakataong ito, ang gawain ni Inay-ho ay makuha ang kontrata ng isang matandang lalaki. Ngunit sa proseso ng kanilang pag-uusap ay binabastos siya ng matanda. Nakita ng matanda na tumanggi si Mai-ho. Ngunit sa proseso ng kanilang pag-uusap ay hinawakan niya si Mai-ho. Habang iniisip ni Inay-ho kung paano ito haharapin, nakipagtalo ang matanda sa katulong dahil sa isyu ng pagkain. Sa nakita ang matandang ito na matigas ang ulo, buong tapang na sinabi ng katulong na hindi na siya magtatrabaho. Bago umalis, nagnakaw pa ito ng pera na aksidente niyang nahulog sa lupa. Nakita naman ito ng bagong dating na apo na si Min Ji-e at ni Inay-ho. Bagamat nakita nila ang ginawa ng babae, pareho silang walang sinabi. Dumating si Min Ji-e dito, umaasa na pahihiramin siya ng kanyang lolo ng 5 milyong won nang malaman ang layunin ng kanyang apo. Pinasaringan niya si Min Ji-e na isang basura, wala man lang 5 milyong won. Pagkatapos, upang insultuhin ang kanyang apo, gumawa pa siya ng masamang kilos. Umalis ka, ang ahas na lumabas sa tiyan ng iyong ina, pinatay ang iyong ina. Napakadukha mo, wala ka man lang 5 milyong won pulubi. Ang tono ng kanyang boses ay nagpagalit kay Min Ji-e at umalis siya. Maraming trabaho si Min Ji-e, sa araw ay isa siyang direktor at aktor. Sa isang pagkakataon sa isang location shoot, nasugatan ang isang miyembro ng crew at kailangan ng emergency surgery fee. Wala nang nagawa si Min Ji-e kundi yumuko at humiram ng pera sa kanyang lolo. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi lamang siya, hindi pa hihiramin, kundi sasabihin pa ang mga nakakababa sa kanyang dignidad. Nang umalis si Min Ji-e, pinunasan ni Inay-ho ang laway ng matanda. Sa puntong ito ay tumunog ang doorbell. Lumabas na ito ay mula sa tanggapan ng buwis. Dumating sila upang imbestigahan ang pag-iwas sa buwis ng matanda. Alam na ng matanda ang kanilang pagkakakilanlan, kaya kinuha niya ang isang bag ng mga dokumento. Sinabi niya kay Sai-ho na bastaki itago niya ito para sa kanya sa loob ng ilang panahon. Magdedeposito siya ng 300 milyong won sa bangko ni Inay-ho. Napakakaakit ng kondisyon, kaya agad na pumayag si Tai-ho. Sa loob ng kotse, natuklasan ni Inay-ho na ang ipon ng matanda ay umabot ng mahigit 1 bilyong won. Kasabay nito, dahil hindi nakahiram ng pera si Min Ji-e, kinailangan niyang isuko ang kanyang inupahang silid. Ginamit niya ang pera na ibinalik sa kanya para sa pagpapagamot ng nasugatang miyembro ng crew. Kasabay nito, nagtatrabaho rin si Min Ji-e ng part-time sa gabi. Ngunit hindi magiging mapalad ang langit sa kanya dahil lang sa awa. Nais humiram ni Min Ji-e ng pera para sa kanyang pag-aaral, ngunit hindi siya naaprubahan dahil sa napakababang credit score. Nakita ito ni Lai-ho na nagtatrabaho sa parehong bangko. Sa araw ng sweldo, nag-withdraw si Bai-ho ng kaunting pera upang pumunta sa supermarket at bumili ng mga gamit. Ngunit matapos niyang pumili ng mga produkto, napagtanto niyang wala siyang sapat na
pera para magbayad. Nakita ng cashier ang kanyang pagkapahiya. Sa sandaling iyon, isang babae ang pumasok. Nang makita ito ng cashier, binaliwala niya si Inay-ho at lumapit sa bagong dating. Labis na nasaktan si Inay-ho nang makita niya ito. Sa sandaling iyon, gumawa siya ng matapang na desisyon. Kinuha niya ang 100,000 won ng kliyente upang punan ang kanyang kakulangan sa pera. Ma'am, kukunin ko na po lahat. Opo, sige po. Pakiantay lang po. Tama po ang iniisip nyo. Kaya pala, ang paggastos ng 100,000 won ay kayang baguhin ang kanyang saloobin sa akin. Pagkatapos umalis sa shopping mall, nagmadali si Inay-ho sa isang exit. Kinuha niya ang 100,000 won mula sa kanyang ipon upang punan ang kakulangan. Bagamat nakabawi siya sa pagkakataong ito, ang madalas na paggawa nito ay magiging bisyo. Sa gabi, habang nag-o-overtime si Tae-ho sa bangko, nakatanggap siya ng tawag mula sa matanda. Ayon sa sinabi ng matanda, muling nagpunta si Inay-ho sa bahay nito. Ibinigay niya ang bag ng mga dokumento sa matanda. Bilang pasasalamat, binigyan niya si Inay-ho ng cake. Nang akmang aalis na siya, umaasa ang matanda na maaari pa niyang itago ito ng ilang araw. Sa hapunan, binuksan ni Inay-ho ang cake na ibinigay sa kanya ng matanda. Nang makita ang cake na ito, hindi na naman napigilan ni Inay-ho ang kanyang galit. Kaya naman, nagsimula si Inay-ho sa isang landas na walang balikan. Kailangan kong palitan ang may-ari ng perang ito. Sa halip na ipaubaya sa matandang iyon na kasuklam-suklam, na hindi ko nga alam kung gaano karaming pera ang mayroon siya. Mas mabuti pang ibigay sa kanyang apo na nangangailangan ng pera. Ang hindi sinasadyang pagkikita sa ulan ay nagpaibig sa binata sa isang babaeng kasal na at mas matanda sa kanya ng 20 taon. Nagpasya si Inay-ho na mag-withdraw ng 5 milyong won mula sa pera ng matanda na nasa kanya at ibigay ito sa apo ng matanda na si Min-gi. Upang ibigay ang perang ito kay Min-gi, nagpunta si Tae-ho sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho at inilagay ang 5 milyon sa cake ni Min-gi. Habang kumakain, ang hindi maayos na pagtanggal ni Min-gi ng abalon ay hindi na kinaya ni Inay-ho. Kinuha niya ang chopsticks at binigyan siya ng karne ng isda. Ang pag-aalaga ni Tae-ho ay nagbigay ng init kay Min-gi. Bago maghiwalay upang ibalik kay Tae-ho ang kanyang payong, dinala ni Min-gi si Tae-ho sa kanyang inupahang silid. Habang hinihintay si Min-gi, binuksan ni Inay-ho ang recorder at sa sandaling iyon ay sinabi ni Min-gi kay Tae-ho. Ang kanta rito ay tinugtog ng kanyang ina. Namatay ang ina ni Min-gi noong bata pa siya at ang kanyang ama ay araw-araw na umiinom ng alak. Gaano man kagaling si Min-gi, hindi niya ito pinapansin. Dahil sa pag-ugali ng kanyang ama, inakala ni Min-gi na umalis ito dahil sa kanyang mga pagsusulit. Kaya naman, umiyak siya at sumigaw na sa susunod ay magiging pangalawa siya sa huli. Mula nang umalis ang kanyang ama, nanirahan si Min-gi kasama ang kanyang lolo. Ngunit araw-araw ay iniisip lamang ng kanyang lolo kung paano kumita ng pera. Hindi na nakatiis si Min-gi. Sa huli, sa isang pagkakataon na dumating ang pulis sa bahay, lumabas siya at sumigaw na ilibing na ang aking apo. Matapos marinig ang kwento ni Min-gi, namula ang mga mata ni Inay-ho. Nang akmang aalis na siya, nagkadikit ang kanilang mga katawan sa unang pagkakataon. Naghiwalay sila at kapwa nila iniisip ang nangyari. Ang dalawang tao na nagmula sa magkaibang mundo ay dahan-dahang nagbago dahil sa pagkakadikit na ito. Kinabukasan, habang papasok sa trabaho si Tae-ho, tinawag siya ng kanyang kasamahan, ibigay mo sa akin ang bag. Ang mga salita ng kanyang kasamahan ay nagpakaba kay Tae-ho. Akala niya ay natuklasan na ang pagnanakaw niya ng pera ng kliyente. Ngunit ang totoo pala ay gusto lang siyang imbitahin ng kanyang kasamahan na kumain. Kasabay nito, nagising si Min-gi at natuklasan na mayroon na namang karagdagang bagay sa silid at ang kanyang sugat ay nalinis na. Nalaman niya mula sa kanyang kasamahan na bumalik si Inay-ho kagabi. Kung ito ay kusang natanggal, muli mo itong ilagay. Ang pag-aalala ni Inay-ho ay nagpasidhi pa sa puso ni Min-gi. Iguhit niya ang mukha ni Inay-ho sa papel. Pagkatapos ay idinikit niya ito sa pinakanakitang lugar. Pagkatapos ay natuklasan din niya ang 5 milyong won sa kanyang bulsa. Naisip niyang siguro ay galing kay Tae-ho. Dali-daling hinanap ni Min-gi si Inay-ho. Tinanong siya kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit nang malaman ito ni Inay-ho, wala siyang sinabi. Nang makita si Inay-ho na ganoon, hindi na nakapagpigil si Min-gi at umamin ng pag-ibig. Dahil ikaw ang taong hinahanap ko. Kasabay ito ng oras ng aking trabaho. Gusto ko lang ibalik ang cake ng lolo mo sa kanyang apo. Nandyan ba talaga ang perang iyon? Niloloko mo ba ako? Ang babae ay nagnakaw ng pera ng isang na kliyente ng bangko at ibinigay sa isang binata. Mula noon, si Inay-ho ay laging nag-aalala at kinakabahan. Hawak niya ang mga dokumento na ibinigay sa kanya ng kliyente para itago at inilagay niya ito sa locker. Nang akmang kukunin na niya ito, lumitaw ang kanyang kasamahan na nagpakaba sa kanya. Nalaman pala ng kanyang kasamahan na nakita niyang nakangiti at nakikipag-usap si Inay-ho sa ibang tao. Dahil sa inggit, nagpakita siya sa harap ni Inay-ho at pinagtawanan ito. Pagkatapos noon, hindi pa nakahinga si Inay-ho. Nakita ng kanyang kasamahan ang mamahaling make-up na ginamit ni Inay-ho. Nang marinig niyang magsalita ang kanyang kasamahan, instinctively na inilagay ni Inay-ho ang kanyang makeup sa loob ng bag matapos umalis ang kanyang kasamahan, nagtungo si Tae-ho sa bahay ng matanda. Nang ibalik niya ang mga gamit, hinawakan ng matanda ang kamay ni Inay-ho. Tinanong niya si Mai-ho kung binuksan ba niya ang file na iyon. Tinanong din niya kung hinawakan ba niya ang pera sa loob. Ito ay isang peking account. Kahit na hindi mo ito tiningnan, alam mo na ngayon. Mga kasabwat na tayo. Sa puntong ito, inihayag niya ang kanyang intensyon. Gusto niyang suportahan si Inay-ho at inihagi sa kanya ang susi ng kotse. Umaasa siyang makakasama siya ni Inay-ho
Inay-ho sa paglalakbay. Ang mga salita ng matanda ay nagpadiri kay Sai-ho. Nang makita niyang gustong umalis ni Inay-ho, hindi niya ito pinansin. Sinabi rin niya na narinig niya ang tungkol sa isang magandang lote. Maaari daw silang pumunta at tingnan ito, at maaari rin siyang humiram ng pera sa bangko ni Inay-ho. Ngunit sa daan pabalik, habang dumadaan sa hotel, kailangan nating magsauna ng magkasama. Nang makita niyang lalong lumalakas ang loob ng matanda, kinuha ni Inay-ho ang cake at pinagbantaan siya. Gusto mo bang tawagan ko ang iyong apo para sunduin ka rito? Alam mo rin ang numero ng bata na iyon? Ang mga salita ni Inay-ho ay ikinagulat ng matanda. Hindi niya inaasahan na makukuha ni Inay-ho ang numero ng kanyang apo. Sinabi rin ni Inay-ho na ang cake na ibinigay sa kanya ng matanda kanina ay naibigay na kay Min-gi. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Tae-ho at umalis. Paglabas niya ng pinto, nakita niyang dumating si Min-gi. Hawak ni Min-gi sa sandaling iyon ang cake na hugis bra. Ang layunin ni Min-gi sa pagpunta roon ay ibalik ang cake sa matanda. Nang malaman ni Inay-ho ang kanyang layunin, dali-dali niya itong pinigilan. Dahil sinabi ni Inay-ho sa matanda na hindi niya ito kailanman binuksan. Kung malalaman ng mga tao na tumatanggap siya ng mga bagay mula sa mga kliyente. Habang nagsasalita, tumakbo ang matanda at marahas na gustong suntukin ang kanyang apo. Nang makita ito, nagbago ang isip ni Inay-ho. Hindi ba digi cake yun? Pwede ko na bang tingnan ngayon? Umalis ka sa harapan ko. Umalis ka, impyerno ka. Umalis ka sa harapan ko. Sa sandaling ito, wala nang nagawa ang matanda kundi sumuko. Matapos umalis sa bahay ng matanda, taos pusong sinabi ni Min-gi ang kanyang nararamdaman kay Sai-ho. Umaasa siyang hindi na sila magkikita pa. Magdarasal din siya. Ngunit kung walang silbi ang pagdarasal, magkikita pa rin sila sa susunod. Kaya, baliw siyang susundan si Inay-ho. Labis na naantig si Inay-ho sa mga salita ni Min-gi. Ngunit siya ay isang kasal na babae. Alam niyang walang posibilidad para sa kanilang dalawa. Sa gabi, upang ipagdiwang ang kanyang unang sweldo, dinala ni Inay-ho ang kanyang asawa sa isang restaurant. Pagkatapos ay ibinigay niya ang regalong binili niya para dito. Nang makita niya na ito ay isang relo, sinabi niya, tamang-tama, kailangan ko ng relo na magagamit ko sa paglalaro ng tennis. Hindi lang iyon. Nang matuklasan niyang ito ay isang pares na relo, sinabi pa niya na mas maganda kung isusuot ito ni Inay-ho habang ginagawa ang mga gawaing bahay. Ang kanyang mga salita ay nagpanganga kay Sai-ho. Matapos niyang matikman ang isang piraso ng pagkain dito, sinabi niya na ang restaurant na ito ay talagang mababa ang kalidad. Hindi ba't naimbitahan na kita noon sa mga pagkaing Pranses? Hindi ang mga ganitong klase kundi ang orihinal na lutuing Pranses. Ang bawat salita niya ay parang tinik na tumutusok sa puso ni Inay-ho. Nang umalis siya ay bumuhos ang malakas na ulan. Nag-iisa si Mai-ho sa taxi pa uwi. Hindi nagtagal ang kanyang biyahe at tumigil ang ulan. Nang makita niyang tumila ang ulan, naisip ni Inay-ho na bumaba at maglakad-lakad. Ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw ang anino ni Min-gi sa kabilang kalsada. Muling pinagtagpo sila ng tadhana. Habang naghihintay ng traffic light, hindi pinansin ni Inay-ho ang red light at naglakad patungo kay Min-gi. Ang babae ay unang beses kumain ng suso sa isang restaurant. Hindi sinasadyang nahulog niya ito sa sahig. Nang makita ito ng kanyang asawa ay nagpakita ito ng pagkadismaya. Nang akmang kukunin na ni Inay-ho ang nahulog, sinabi pa niya, ano ang ginagawa mo? Napakawalang galang. Sino ang nagsabi sa iyo na kunin yan? Matapos ibigay ni Inay-ho ang peres na relo sa kanyang asawa. Bagamat sinabi niyang maganda, sa totoo lang ay ayaw niya ito. Kaya naman bumili ulit siya ng ibang peres ng relo. Sinabi niya kay Sai-ho na ang ganitong klaseng relo ang tunay na may klase. Bakit mo ako binibigyan ng relo? Hindi pa naman matagal na suot natin ang bagong peres ng relo. Sa edad mo, hindi ka dapat mukhang mahirap. Habang tumatanda ka, mas dapat kang magmukhang marangya. Sa ganoong paraan, makakakuha ka ng magandang pagtrato. Nang marinig ang kanyang sinabi, napatawa si Mai-ho. Uy, anong nangyayari sa iyo? Para sa kanya, si Nai-ho ay isang may bahay lamang na sumusunod sa kanyang mga utos. Wala siyang karapatan magsalita sa bahay. Nang malaman niyang mahihirapan silang magkaanak, hindi na niya hiningi ang opinyon ni Inay-ho. Sa halip, ibinigay niya sa iba ang mga gamit para sa kanilang magiging anak. Bakit hindi mo sinabi sa akin na aalisin mo ang gamit ng sanggol? Ano pa ba ang kailangan kong sabihin? Malinis kong inayos ang mga bagay na may kinalaman sa bata. Ang sakit na idinulot ni Inay-ho ay nagpatibay sa kanyang mga kamao. Kasabay nito, nanlamig siya sa kanyang asawa na matagal na niyang kasama. Hindi na makayanan ni Inay-ho ang matagal na niyang pagtitiis. Nang akmang sasakay na siya ng eroplano para sa business trip, sa unang pagkakataon ay binigkas ni Inay-ho ang ganitong mga salita. Sana sa pagkakataong ito ay hindi na bumalik ang eroplano. Sa sandaling ito, hindi na niya inasam ang pagbabalik ng kanyang asawa sa bahay. Para kay Sai-ho, mas magiging masaya siya kung mag-isa. Dahil din sa bitak sa kanilang relasyon, kaya nagkaroon ng pagkakataong makapasok si Min-gi, na 20 taong mas bata sa kanya. Matapos lumitaw si Mai-ho, lalong nagliwanag ang puso ni Min-gi. Marahil ito ay kagustuhan ng Diyos. Hindi na gustong guluhin ni Min-gi si Mai-ho. Ngunit isang gabi ay muli silang nagkita. Mula noon, nais nang sundin ni Min-gi ang kanyang puso. Baliw na baliw niyang sinundan si Mai-ho. Kahit alam niyang may asawa na ito, ayaw pa ring sumuko ni Min-gi. Upang ipahayag ang kanyang sinseridad, binigyan ni Min-gi si Inay-ho ng imbitasyon upang panoorin ang kanyang obra. Umaasa siyang makadalo si Bai-ho. Ngunit nag-aalangan pa rin si Mai-ho. Sa huling pagsusuri, hindi pa rin niya plano na pumunta. Natatakot siyang baka hindi siya makawala kay Min-gi. Para sa isang taong may pamilya na tulad niya, hindi lamang ito kawalan ng responsibilidad sa sarili, kundi pati na rin sa kanya. Ngunit paulit-ulit na tiniis ni Inay-ho ang lahat. Ito lang ang naibalik niyang puot ng asawa. Kaya nang gabing nasa
nag-business trip siya, tiningnan niya ang maliwanag na buwan sa kalangitan. Hindi na niya kinaya. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pinangyayarihan ng aktibidad ni Minji. Pagdating niya, tapos na ang aktibidad doon. Nalilito si Taiho na lumakad patungo sa kanyang sasakyan. Dito niya nakita ang regalo na inihanda ni Minji para sa kanya. Sinundan ang direksyon ng palaso. Natagpuan ni Inaiho si Minji. Hinila ni Minji ang kamay ni Inaiho. Dinala siya sa isang sulok. Hinawakan niya ang kamay ni Inaiho at hinalikan iyon. Kasabay nito, inalis niya ang singsing sa kamay niya. Pagkatapos ay hinalikan iyon. Ang babae ay sumunod sa kahilingan ng asawa. Nagsuot ng magarbong damit at lumitaw sa party. Akala niya papurihan siya ng asawa. Ngunit hindi niya akalain, ang unang sinabi nito ay ang tawagin siya. Huwag kang magsasalita tungkol sa pagtatrabaho mo sa labas. Dahil takot siyang mawala ng dangal. Huwag mong sabihin na nagtatrabaho ka, narinig mo ba? Natapos ang party. Gustong hilahin ni Inaiho ang zipper sa likod niya, ngunit hindi niya maabot. Marahil ay isang ilusyon na maaari niyang buhayin ang damdamin sa kanyang asawa. Sinadya ni Inaiho na lumapit sa kanyang asawa. Umaasa siyang hihilahin nito ang zipper para sa kanya. Nang makita niya itong tumayo, labis siyang umasa. Ngunit pagkatapos, ang kanyang mga salita ay tila bumuhos ng malamig na tubig sa kanya. Mayroon ka ring ganoong uri ng relasyon. Kaya pala, ang nasa isip lang niya ay ang kaibigan ni Inaiho sa party. Mula sa tono ng kanyang boses, hindi mahirap makita. Umaasa siyang makakatulong ang relasyon ni Inaiho sa kanyang trabaho. Ang mga salita niya ay muling nagdulot ng pagkadismaya kay Saiho. Sa galit, hinigit ni Inaiho ang kwintas. Naalala niya ang mga sinabi ng kanyang asawa. Naalala ni Inaiho ang pangalan ng binata na mas bata sa kanya ng 20 taon. Kagabi, pilit hinalikan ni Minji si Inaiho. Ang biglaang kilos ni Minji ay nagpataranta sa kanya. Hiniling ni Inaiho kay Minji na humingi ng tawad. Pagkatapos ay nagmamadali siyang tumakbo papalayo. Bago siya umalis, nakita ng kaibigan ni Inaiho na si Gaun ang anino ni Inaiho. Lumapit siya at natagpuan ang singsing na nahulog ni Inaiho. Naalala niya ang pagmamalasakit na ibinigay ni Minji sa kanya. Muli niyang naisip kung paano siya tratuhin ng kanyang asawa na parang walang pinag-aralan. Natuklasan ni Inaiho na ang lahat ng ginagawa niya sa harap ni Minji ay pinupuri at minamahal. Sa kabilang banda, sa harap ng kanyang asawa, ang lahat ng ginagawa ni Inaiho ay nilalait niya. Ang malaking pagkakaiba na ito ay naglagay kay Saiho sa isang mahirap na sitwasyon. Kinabukasan, pumunta si Maiho upang hanapin ang mga customer gaya ng dati. Sa daan, nakita ni Inaiho ang isang matandang babae na hindi makontrol ang kanyang kalinisan. Hindi siya pandirian, bagkus ay inihatid niya ito pauwi. Pinapalitan pa niya ang damit nito at pinapaliguan. Ang kabaitan ni Inaiho ay nagustuhan ng matandang babae. Upang magpasalamat kay Saiho, nagpadala siya ng 100 milyong ipon sa bangko ni Inaiho. Hindi lamang iyan, madalas din pumupunta si Inaiho sa bahay ni Ginang Ji, na dati ay humiram ng pera sa kanya. Dahil hindi kasama ng mga anak ni Ginang Ji ang kanilang ina, si Inaiho ang nagdadala ng higit sa kalahati ng kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Ang sakripisyo ni Saiho ay nagbunga. Sinusuportahan ng dalawang matandang babae ang kanyang trabaho. Pinuri din si Inaiho ng kanyang manager para sa kanyang natatanging pagganap. Habang nagsasalita ang manager, nakatanggap si Inaiho ng mensahe mula kay Minji. Ayon sa address sa mensahe, nagkita sina Saiho at Minji sa istasyon ng subway. Nang sumara ang pinto, hinila ni Minji ang kamay ni Inaiho at tumakbo sa loob. Nagkatinginan silang dalawa na parang magkasintahan. Nang magpahinga sa parke, aksidenteng nasabi ni Minji na siya ay may utang na mataas ang interes. Nang malaman ni Inaiho na muling nanghiram ng pera si Minji, tinanong niya ang dahilan. Ngunit walang sinabi si Minji. Pagkatapos, pinili ni Inaiho na umalis mag-isa. Pumunta muli si Inaiho sa bahay ni Ginang Ji. Kinuha niya ang pera mula sa card ni Ginang Ji at ibinigay sa kanya. Pagkatapos, si Maiho ay nanatiling katulad ng dati. Gumawa siya ng pagkain para kay Ginang Ji. Habang kumakain, patuloy na nagreklamo si Ginang Ji tungkol sa kanyang mga anak. Tahimik lamang na nakinig si Maiho sa kanyang mga reklamo. Pagkatapos kumain, kinuha ni Maiho ang kontrata. Habang pinipirmahan ang kontrata, ang industrial smile ni Maiho ay hinamak ni Ginang Ji. Dapat maganda ang babae, hindi dapat ganoon ang ngiti. Dapat may kariktan ang ngiti, tulad nito. Hindi ba marunong umiti ang mga prostitute? Hindi inakala ni Maiho na sa kabila ng kabutihan niya kay Ginang Ji, sa mata nito, isa siyang prostitute. Dahil dito, bumaba ang emosyon ni Maiho. Sa sandaling iyon din, gumawa si Maiho ng isang pagkakamali na hindi na maibabalik. Ang babae, para pabagsakin ang kanyang kaibigan, ay sadyang ibinalot ang pagkain sa party para sa kalaban. Nang makita ni Sunyang na ginawa ito ng kanyang matalik na kaibigan, siya ay natigilan. Ito pala ang eksena kung saan ibinalot ni Sunyang ang pagkain sa kainan noon na ipinadala sa group chat ng kanilang mga kaibigan. Pinagtatawanan ito ng lahat. Kunin mo na, kung hindi, itatapon lang ito. Sayang naman, gusto sanang sumagot ni Sunyang, ngunit nakita niya ang matalik niyang kaibigan na si Maiho na lumabas. Dahil dito, napilitan si Sunyang galunukin ang kahihiyan at umuwi. Sinisi siya ng asawa ni Sunyang kung bakit niya ginawa iyon. Ang kakulangan ng pangunawa ng kanyang asawa ay halos magpatumba kay Sunyang. Sinabi niya na ginagawa niya iyon para lamang makatipid. Kung hindi, kapag sila ay namatay, kailangan pa rin nilang mag-iwan ng pera sa kanilang mga anak. Nang marinig ang sinabi ni Sunyang, sunod-sunod na nagtanong ang kanyang asawa, paano nabubuhay si Zeyin ng mag-isa? Hindi mo ba balak ipakasal ang bata? Hindi. Para kay Sunyang, sa halip na humanap ng walang kwentang kasama sa buhay tulad niya, mas mabuti pang manatiling
single habang buhay. Sa panahong ito ng materyalismo, kung walang pera ang lalaki, hindi magiging masaya ang babae. Ang babaeng hindi masaya sa buhay ay hindi lamang hahamakin ng kanyang mga kasamahan, kundi pati na rin ang sarili niya. Patuloy na nagsasalita si Sonyang at lalong naging emosyonal. Bawat salita niya ay puno ng pagkadismaya sa kanyang asawa. Nang makita ng asawa niya na ganoon siya kamaliit, hindi na siya nakapagpigil. Nag-away silang dalawa dahil sa pera. Ngunit habang nag-aaway, umiyak si Sonyang. Sonyang, umiiyak ka ba? Nakakahiya. Sa pagkakataong ito, hindi na ako makakalabas ng pinto. Huwag ka nang umiyak, mali ako. Humihingi ako ng tawad. Alam mo, ang kailangan lang ay magtulungan ang dalawang tao. Kahit medyo mahirap ang buhay, basta't magkaintindihan at magpatawaran sa isa't isa. Ito ay isa ring uri ng kaligayahan. Dahil sa pagpapadala ng video ni Sonyang na nagbabalot ng pagkain sa group chat, nalaman din ni Yihua ang tungkol dito. Para matulungan ang kanyang matalik na kaibigan, hiniling ni Yihua sa kanyang kaibigan na lumikha ng isang imahe para kay Sonyang bilang isang ginang na mahilig sa pangangalaga sa kalikasan. Napakabisa ng ideya ni Yihua. Naging sikat si Sonyang dahil sa video na ito. Ang pagbabalot ng pagkain ay naging pagiging environmental ambassador ayon sa lahat. Maging ang mga kasamahan ni Yihua ay pinuri ang ginawa ni Sonyang. Nakaupo si Yihua sa isang tabi at nang marinig niyang pinupuri ng kanyang mga kasamahan si Sonyang, umiti siya ng may init sa puso. Kasunod nito habang inaalagaan ni Yihua si Ginang Jihi, taos pusong sinabi ni Ginang Jihi ang kanyang saloobin tungkol sa pagtawa. Naniniwala si Ginang Jihi na si Yihua ay isang puta at dapat matuto siyang umiti. Ang mga salita ni Ginang Jihi ay nagpagalit kay Yihua at tila baliw siyang tumakbo pabalik sa bangko. Sa oras na ito, ang nasa isip lamang niya ay kung paano maghiganti kay Ginang Jihi. Ngunit sa kabila ng paulit-ulit na pag-iisip, hindi pa rin makapagdesisyon si Yihua. Kinagabihan, pumunta si Yihua sa pintuan ng bahay ni Ginang Jihi at habang nakatayo sa harap ng pintuan, nakasalubong niya ang matandang lalaking malibog noon. Ayon sa kanyang sinabi, nalaman niyang ang nagpautang kay Minche ng may mataas na interes ay walang iba kundi ang sariling tiyuhin ni Minche. Dahil hindi niya nakuha si Yihua at ayaw niya sa kanyang pamangkin, ipinadala niya ang kanyang mga tauhan upang pautangin si Minche. Para udyukin si Yihua, tinaasan niya ang loan processing fee ng 40%. Hirap na hirap talaga ang apo ko. Ano ngayon? Akala mo ba hindi ako makakakuha ng pera? Kapag nagpapautang, dapat sigurado ka bago magpautang. Dapat may kumpiyansa kang makukuha mo ulit bago magpautang. Ang batang iyon ay may buong kamay at paa pa rin. Maliwanag din ang mga mata. Saan ba naman walang bibili? Ang mga salita niya ay nagpagulo sa pananaw ni Yihua. Pag-uwi, iniisip ni Yihua ang tungkol kay Minche. Sa sandaling ito, tinanong naman ng asawa ni Yihua kung nasaan na ang singsing sa kanyang kamay. Nang marinig ito ni Yihua, idinahilan niya na nasaktan ang kanyang kamay kaya hindi niya suot. Pagkatapos ay kumilos ang asawa niya na parang bubuksan ang bag ni Yihua na ikinagulat niya. Nakita niyang medyo masikip ang zipper at umakyat siya sa kwarto mag-isa. Naalala muli ni Yihua ang sinabi ng matandang lalaki. Naiisip ang hitsura ni Minche, nagpa siya si Yihua. Kinabukasan, nakipagkita si Yihua kay Minche at ibinigay niya rayo ang pera ni Ginang Jihi. Ngunit hindi ito tinanggap ni Minche dahil hindi pa niya nababayaran ang kanyang utang. Nagpadala ang lolo ni Minche ng mga tao upang sirain ang bar kung saan nagtatrabaho si Minche at binalaan din siya na bilisan ang pagbabayad. Kinabukasan, muling nakipagkita si Yihua kay Minche. Umaasa siyang magagamit niya ang halagang ito para mamuhunan. Sa ganitong paraan, hindi makakatanggi si Minche. Hindi lang iyon, nagbook din si Yihua ng hotel room para kay Minche para sa mahabang pananatili. Habang naliligo si Minche, inilagay ni Yihua ang pera sa kanyang damit. Ngunit sa oras na ito, nakatanggap ng tawag si Yihua mula sa direktor. Hello, manager na, nasaan ka ngayon? Dali, pumunta ka agad sa bangko. Napansin niyang may mali. Nagmamadaling bumalik si Yihua sa bangko at natuklasan siya. Ano ba talaga ang nangyayari? Nako, nandyan na siya, ang babaeng nagtatago, nagbubuk ng hotel room kasama ang mga binata at inaabuso ang kanyang posisyon. Gumagamit ng pera ng mga customer para gastusan ang mga binata. Nalulong si Yihua dito. Isang araw, nakatanggap siya ng tawag mula sa manager na nagsasabing bumalik na siya kaagad. Nang marinig niyang hindi maganda ang tono ng kausap, kinabahan si Yihua. Labis siyang natatakot na mabunyag ang kanyang paggamit ng pera. Pagdating niya sa bangko, nakita niya ang isang locksmith na binubuksan ang kanyang drawer. Nang makita niya ito, inisip niyang tapos na siya. Ngunit pagkatapos ay nakita niya si Ginang Jihi. Dahil hindi pumunta si Yihua sa bahay niya, nagpunta si Ginang Jihi sa bangko para hanapin si Yihua. Sinabi rin niya na gusto ni Yihua na humiram ng 200 milyong piso sa kanya, isang empleyado ng bangko na nanghihiram ng pera sa kliyente. Kung mangyari ito, malubha itong makakaapekto sa bangko. Kaya naman naiinis ang tono ng manager ng bangko. Nang marinig ni Yihua na sinabi ni Ginang Jihi na humiram siya ng pera, kinumpirma ito ni Yihua. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Ginang Jihi, hindi ako pumapayag na ipahiram sa iyo, kundi gusto kitang bigyan. Kanina lang, sinabi niya na gusto ni Yihua na dalhin niya ang pera sa bahay nito, ngunit hindi niya alam ang numero ng telepono. Sinabi rin niya na nawala niya ang address na ibinigay ni Yihua sa kanya. Pinagsabihan niya ako na ibigay ang address ni Yihua kanina lang. Bukod pa rito, hindi 200 milyong won, kundi 20 milyong won. Sige na, basta dumating siya, ayos lang, dahil gusto ko siya. Siya ang pinakagusto ko, ang pera na ito ay regalo ko para suportahan siya. Sa puntong ito, doon lang nila naintindihan. Ito pala ay isang plano lamang ni Ginang Jihi para makita si Yihua. Matapos umalis ni Ginang Jihi, humingi ng tawad ang manager kay Yihua. Ipinaliwanag din niya ang dahilan ng pagbasag sa lock, dahil ang huling lugar kung saan ginamit ang selyo ng bangko ay sa upuan ni Yihua. Nang hindi mahanap ang selyo, tumawag ang manager ng bangko ng locksmith. Isinagawa ang pagbasag ng lock at nang
marinig ni Ihua ang sinabi ng manager, huminga siya ng malalim at umalis sa bangko. Nang naghihintay si Ihua sa red light, naramdaman niya muli ang kaligayahan na idinulot ni Minche sa kanya, isang bagay na hindi kailanman naibigay ng kanyang asawa. Hindi mapigilan ni Ihua ang kanyang damdamin. Nagmamadali siyang bumalik sa hotel para hanapin si Minche. Kailangan ko ng pagdamay mula sa iyo. Ang pag-unlad ng kanilang relasyon ay nagtulak din kay Minche na magtapat kay Ihua. Sa sandaling ito, paano pa makakaranas si Ihua ng ganitong uri ng kaguluhan? Sumunod sa kanyang matatamis na salita, lubos na nalubog si Ihua. Bago umalis, tiningnan niya ang natutulog na binata sa kama at nagpasya si Ihua. Gusto kong ayusin ang limitasyon ng aking credit card. Umaasa siyang makapagbigay ng mas maraming material na bagay kay Minche. Ngunit si Ihua ay isang asawa lamang at isang ordinaryong empleyado ng bangko. Para makakuha ng pera ng mabilis, ang tanging paraan ay ang gumamit ng iligal na paraan. Sa gabi, dumating si Gayun at Sunyang para hanapin si Ihua. Pagkatapos kumain, kinuha ni Gayun ang nawawalang singsing ni Ihua at isinuot sa kanyang daliri. Pagkatapos, habang nag-uusap, ipinakita ni Gayun ang kanyang daliri na may singsing. Nang makita ni Ihua ang kanyang singsing sa kamay ng kaibigan niya, hindi niya alam kung ano ang iisipin. Kinabukasan, sadyang nagparinig si Gayun kay Ihua. Paminsan-minsan, tumingin sa langit ng matagal, lumihis mula sa landas, ayos lang. Ngunit paminsan-minsan lang, kung patuloy kang titingin sa langit, sasakit ang iyong baywang. Mas mabuti ang panandalian. Sa kabilang dako, ang bayad sa hotel room na binayaran ni Ihua ay nag-expire na. Gusto niyang manatili pa, kaya kailangan niyang magbayad ng higit pa. Ngunit si Minche ay may utang pa rin at ganap na hindi makabayad. Sa gabi, kumain si Minche kasama ang kanyang mga kaibigan at nakatanggap ng tulong mula sa kanila. Kahit ayaw ni Minche, dahil masyado silang mapilit, kailangan niyang tanggapin ito. Nang magbayad si Minche, kinuha niya ang bayarin at sinabi ng kausap niya na kahit ang patay ay may karangalan. Kapag buhay, magtiis ka sa kasalanan, ang ibig sabihin ng pagtulog ay wala kang pera para magbayad. Kaya nagpaalam na sila sa isa-ki-isa. Pumunta si Minche sa ospital. Ang ama ni Minche ay may depresyon at maaari lamang manirahan sa ospital. Habang kumakain, idinahila ng ama ni Minche na gusto niyang kumain ng noodles para paalisin si Minche. Nang bumalik si Minche, nahimatay ang kanyang ama dahil sa pagkalason sa alak. Isang bote lang, masyadong maraming problema ang nagtulak sa kanya. Nagbago kaya ang saloobin ni Minche. Hindi nagtagal, tinawagan ni Minche si Ihua. Matapos ipahayag ang kanyang pagkamis, nalito rin si Ihua dahil sa pag-ibig. Hindi niya pinansin ang kanyang asawa sa bahay at nagplano silang maglakbay. Gusto mo bang sumama sa akin maglakbay? Masyado nang maraming beses gumastos si Ihua at ang halagang ninakaw niya ay unti-unti nang hindi maitago. Aksidenteng nalaman ng isang babaeng empleyado ang dead spot ng kamera sa bangko. Nang muling mag-imprenta ng transfer slip para sa savings, biglang tumunog ang alarm ng bangko. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis niyang kinuha ang savings slip at tumakbo sa harap ng printer. Gusto niyang mag-imprenta ng ilang kopya ng ganoong klaseng form. Ngunit habang siya ay nasa sukdulang tensyon, isang hindi inaasahang insidente ang naganap. Bago nito, ang agresibong paglapit ni Minche ang nagpatukso kay Ihua. Hindi niya pinansin ang lahat at isinama si Minche, gumagasta sa lahat ng uri ng mamahaling bagay. Ang ganitong uri ng buhay ay nagpatuloy kay Ihua na hindi na makahinto. Si Minche naman, marahil dahil sa kanyang konsensya o marahil dahil sa ibang dahilan, ay gusto niyang unti-unting bayaran ang pera kay Ihua. Nang makita ni Ihua ang kabutihang loob na ito ni Minche, tila naramdaman din niya ang responsibilidad ni Minche. Ngunit habang nalulubog silang dalawa sa materialistikong buhay, biglang naalala ni Ihua ang eksena kung saan binigyan siya ni Ginang Yi ng pera. Nang maisip ito, biglang nataranta si Ihua. Iniwan niya si Minche at dali-daling umalis sa hotel. Pagdating ni Ihua sa bahay, nakita niyang patay na ang alaga niyang ibon. Marahil ang eksenang ito ay sumasalamin sa mangyayari sa hinaharap. Saan ka pupunta? Bakit ka huminto rito? Kinuha ni Ihua ang kanyang diary at isinulat ang halagang ninakaw niya sa mga kliyente at habang nagsusulat ay sinabi niyang tiyak na ibabalik niya ito. Binayaran para sa hotel, binili ang mga gamit, alak, pagkain at credit card statement. Ang kabuang halaga na ginastos ay sunod. Hindi lamang siya naglabas ng 50,000 won, kundi ibinubuod din niya ang kabuang halaga na ginamit sa credit card, kasama ang bayarin sa pagproseso. Narito ang salin ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang karagdagang komento o paliwanag. Tanging ang salin lamang ang ipinapakita. Ito ay isang direktang salin, walang anumang idinagdag o inalis na nilalaman. Walang bagong linya habang nagsasalin. Kung mayroong dalawang salin, ang unang bersyon ang pipiliin. Ang salin ay naaayon sa konteksto ng pelikulang Women and Desire at ang mga pangalan ng karakter ay inayos para rito Ihua, Ginang Ji. Matapos bayaran ang halagang ito, binura ni Ihua ang linyang iyon, ngunit nang isusulat na niya ang halagang utang ni Minche sa kanya, nagkaroon siya ng ganitong ideya, hindi ito ang halagang ginamit, hindi ito pera na ipinahiram. Ito ang halagang dapat niyang makuha. Habang iniisip ni Ihua na maayos ang lahat, nagkaroon ng kaguluhan sa bangko. Dahil sa natatanging pagganap ni Ihua, umayag ang kanyang supervisor na bigyan siya ng bakasyon. Ngunit ang pagpayag sa bakasyon ay hindi palaging magandang balita dahil napakaliit ng panahon ng trabaho ni Ihua at napakagaling pa ng kanyang performance. Ang pagiging abnormal na ito ay nagtulak sa mga empleyado ng bangko na subaybayan si Ihua.
Habang kinakausap ng bank manager ang katrabaho niyang nakaupo sa tabi ni Iho, hindi sinasadyang nakita niya ang relo sa kamay ni Minji dahil nakita na rin niyang suot ni Iho ang ganoong relo. Nang matapos ang bakasyon, ginawa ni Iho ang karaniwan niyang ginagawa, natuklasan niyang napalitan ng bago ang kanyang locker. Nakita ng manager ang kakaibang ekspresyon ni Iho at ipinaliwanag na nasira ang kanyang locker, kaya pinalitan ito ng katulad ng sa kanya. Pagkatapos, tinanong ng manager si Iho kung mayroon siyang kapatid na lalaki. Sinabi ni Iho na mayroon lamang siyang isang kapatid na lalaki sa ibang bansa. Kaya kung babalik siya sa Korea, mananatili ba siya sa hotel? Kung babalik siya, mananatili siya sa hotel. Sa pagtingin sa papalayo na anino ni Iho, hindi malaman kung may iniisip ang manager. Dahil sa labis niyang paggastos, kinulang ang pera ni Ihwa. Kaya tinarget niya ang matandang lasinggo. Hindi alam kung paano niya napapayag ang matanda na magdeposito ng 80 milyong won. Matapos itong pumirma, kinuha ni Ihwa ang isang kontrata na parang butas mula sa kanyang sasakyan at isinulat ang halagang 50 milyon dito. Ibinigay niya ang 50 milyong kontrata sa manager, habang ang natitirang 30 milyon ay napunta sa bulsa ni Ihwa. Pagkatapos, nang buksan ni Ihwa ang kanyang locker, sinabi muli ng manager ang ganito, napakakaba mo ba? Ano, wala lang. Ang kanang bahagi ng aking desk ay isang dead spot. Hindi ka makukuhanan kahit anong gawin mo. Nang marinig ang sinabi ng manager, nalaman ni Ihwa na mayroong dead spot ang kamera. Kaya isang matapang na ideya ang lumitaw. Biglang tumunog ang alarm at nang makita niyang umalis ang manager, kinuha ni Ihwa ang saving slip at tumakbo sa harap ng printer. Habang nagpaplano si Ihwa na mag-imprenta, biglang nawala ng kuryente ang bangko. Dahil sa pagkawala ng kuryente, naipit ang saving slip sa loob at hindi niya ito mailabas. Ano ang gagawin ni Ihwa ngayon? Dinala ng babaeng empleyado ang savings ng kliyente sa vault. Pagkatapos ay kumuha ng kaunting pera mula doon. Pagpasok sa banyo, inilagay niya ito sa pre-prepared plastic bag, itinapon sa basurahan, at nag-flush ng toilet para magkunwaring nagbanyo bago bumalik sa lobby ng bangko. Narito ang salin ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang karagdagang komento o paliwanag. Tanging ang salin lamang ang ipinapakita. Ito ay isang direktang salin, walang anumang idinagdag o inalis na nilalaman. Walang bagong linya habang nagsasalin. Kung mayroong dalawang salin, ang unang bersyon ang pipiliin. Ang salin ay naaayon sa konteksto ng pelikulang Women and Desire at ang mga pangalan ng karakter ay inayos para rito Ihwa. Ang paliwanag na ito ni Ihwa ay hindi lamang pinaniwalaan ng kanyang supervisor, kundi pinuri pa siya sa kanyang mabilis na reaksyon. Ngunit pagkasabi pa lamang nito, nakita na ng boss ang kalahati ng saving slip sa printer. Dahil sa matinding takot, pinindot niya ang print button pagkatapos, tinitingnan ang slip na ipinasok sa paper shredder. Nakahinga ng maluwag si Ihwa. Hindi nagtagal, hinanap ni Gayon si Ihwa. Nang papalapit na siya, muli niyang nakita ang matandang manyakis na iyon. Ang eksenang ito ay nagpatumba kay Ihwa. Naisip pa niya na nahuli na siya, ngunit ilusyon lamang pala iyon. Pagkatapos, dahil hinahanap siya ni Gayon, pumasok si Ihwa sa banyo, kinuha ang perang nakatago doon, at pagkatapos ay umalis kasama si Gayon sa bangko. Hindi nagtagal matapos umalis si Gayon, naghahanda na sana si Ihwa na lumabas para magtrabaho nang makatanggap siya ng abiso para sa biglaang inspeksyon. Lumapit sila sa vault. Dahil ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Ihwa ang ganito, at dahil paalis na siya para magtrabaho, inuna ng kanyang supervisor ang pag-check sa bag ni Ihwa. Pagkatapos ng pag-inspeksyon, wala silang nakitang kahina-hinalang bagay. Pagkatapos, sinuri ng supervisor ang bag ng kasamahan niyang si Ruri at natagpuan ang 2 milyong won sa loob. Binili mo ba ang 2 milyong won na ito o natanggap mo? Ano ito? Hindi ito sa akin. Salamat, akala ko na wala ko na. Narito ang salin ng teksto mula sa Vietnamese patungong Tagalog nang walang karagdagang komento o paliwanag. Tanging ang salin lamang ang ipinapakita. Ito ay isang direktang salin, walang anumang idinagdag o inalis na nilalaman. Walang bagong linya habang nagsasalin. Kung mayroong dalawang salin, ang unang bersyon ang pipiliin. Ang salin ay naaayon sa konteksto ng pelikulang Women and Desire at ang mga pangalan ng karakter ay inayos para rito Ihwa, Ruri. Pagkatapos, nagpunta si Ihwa at ang kanyang supervisor sa silid kung saan nakatago ang selyo. Nakita ni Ihwa ang selyo sa kamay ng kanyang supervisor at nagkaroon siya ng masamang balak. Kasabay nito, nang bumaba si Gaon sa sasakyan, natuklasan niya ang savings form na nakaprint sa likod na upuan. Inakala niyang ipinasok ito ni Ihwa, kaya hindi niya ito pinansin. Naupo si Ihwa sa sasakyan, kinuha ang form at tiningnan ito. Nang ikumpara niya ito sa totoong form, natuklasan ni Ihwa na ang nakaprint na form, maging ang kulay o ang pakiramdam sa kamay, ay lubhang magkaiba, ngunit hindi pa rin ito nakapigil sa determinasyon ni Ihwa na mandaya. Nagpunta siya muli sa bahay ng matandang manyakis. Sa pagkakataong ito, naglabas na naman siya ng maraming bank card at sinabihan si Ihwa na i-withdraw ang lahat ng pera at pagkatapos ay gawing transferable savings form at ibalik sa kanya. Nang makita ni Ihwa ang isang card doon, nataranta siya dahil ginamit niya ang pera ng card na ito. Kapag na-print ito, mabubunyag si Ihwa. Tinanong niya kung paano ang savings account at sumagot siya na gusto niyang kanselahin iyon. Ang money laundering ay ang paglilinis ng magkakaugnay na account. Bakit itatago ang savings? Sirain na lang. Muling tinulungan siya ng kanyang mga salita na makalabas sa isang pagsubok. Umalis siya sa bahay ng lalaki at pinuntahan si Gaon. Nagkunwari siyang aksidente
kliyenteng nakalimutan ang kopya upang makuha ito. Kinagabihan, umuwi si Iho nang mag-isa mula sa trabaho. Masikip ang subway, maingay ang mga tao. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng kahirapan ay pawang paghihirap lamang. Nang pumasok siya sa high-end na hotel, lahat ng bagay doon ay mainit at malambot na para bang kahit gumulong ka ay hindi ka masasaktan. Ang buhay na puno ng pera ay nagpabulag sa mga mata ni Iho. Sa huli, kaya ba niyang dayain ang savings form, ano kaya ang naghihintay na wakas para sa kanya? Hindi sinasadyang narinig ng empleyado ng bangko ang sinabi ng kanyang supervisor na ang papel sa tindahan ng stationery at ang papel ng savings form ay halos magkapareho sa hawak. Dahil dito, nagkaroon siya ng ideya na dayain ang savings form, siya ay isang ordinaryong empleyado ng bangko na, nang makita ang pera ng kliyente, ay naging addict, hindi lamang sa paghawak ng mga savings ng kliyente. Ngayon, dahil sa kanyang kasintahan na 20 taong mas bata sa kanya, upang magkaroon ng mayamang buhay, nagkaroon siya ng ideya na dayain ang mga dokumento. Si Minche ay orihinal na isang batang negosyante na puno ng utang. Mula nang bigyan ni Iho si Minche ng marangyang buhay, nagbago ang ugali ni Minche. Para sa kanya, basta't bibigyan niya si Iho ng sapat na pagmamahal, makukuha niya ang buhay na gusto niya. Ang ganitong abnormal na damdamin ang nagpalubog sa kanilang dalawa nang hindi nila namamalayan. Upang mas maunawaan ang teknolohiya ng pamimeke, tinanong ni Iho si Minche tungkol sa mga props na ginagamit sa paggawa ng pelikula. Sinabi ni Minche sa kanya na ang mga peking pera na props sa paggawa ng pelikula ay ginawa ng isang kumpanya ng paglilimbag dahil kailangan itong ipakita sa madla. Kaya ang peking pera na ginawa ng kumpanya ng paglilimbag ay kadalasang napaka-peking. Matapos marinig ang sagot ni Minche, mas nagkaroon ng kumpiyansa si Iho sa pamimeke. Kinabukasan, ipinahayag ni Iho ang hangarin ng matandang manyakis sa kanyang supervisor. Nang marinig niyang plano lang ng lalaki na gumawa ng transferable savings account, agad na naunawaan ng supervisor na money laundering iyon. Mukhang marami na siyang naranasan na ganito, kaya wala siyang sinabi. Nang umalis si Iho, nakuha ng papel na dinala ng kasamahan niya ang kanyang atensyon. Dahil sinabi ng supervisor, pero parang tseke ito. Saan ka natulog? Sa seksyon ng art supply sa tindahan ng stationery. Ganoon ba? Hindi ba alam ng daliri ko na may mata ako? Hawakan mo, parang transferable savings form ba ito? Ito, sinabi mo kanina na parang tseke. Ang tseke at savings form ay parehong uri ng papel, kaunti lang ang pagkakaiba sa kapal. Pagkaalis ni Iho sa bangko, nagpunta siya sa tindahan ng stationery. Doon niya nakita ang uri ng papel na sinabi ng kanyang supervisor. Binili ni Iho ang mga ito ng maramihan at nagsimulang mag-print. Pagsapit ng gabi, kinuha niya ang totoong savings form, inilagay sa makina at sa kabinago. Ang mga ipon sa computer, sa wakas ay matagumpay na na-print ang peking form, hawak niya ang peking form. Bawat isa ay maiselyo ng pag-apruba ng supervisor, na akala ng supervisor ay money laundering ng kliyente. Magbubukas na ba siya ng tindahan ng money laundering? Pagkaalis ng bangko, pumunta si Iho sa isang maliit na imprentahan. Gusto ko ng eksaktong parehong font at kulay na tulad nito. Ang paggawa nito ay hindi problema at ang selyo at tatak ay magkatulad din, hindi ko alam kung mayroon bang ganitong uri ng papel. Kailangang maging magkatulad hanggang maaari, posible ba? Gusto kong gawin ito ng eksakto. Gaano katagal ito abutin? Pagkalipas ng ilang oras, bumalik si Iho. Nang makita niya ang selyo na nakaprint, eksaktong kapareho ng totoo. Muntik nang tumalon si Iho sa tuwa. Ngunit pagkatapos, ginawa ito ng may-ari. Ito ang sa iyo, akala ko matatagalan. Buti na lang hindi pa tapos. Ang mga props sa paggawa ng pelikula ay dapat ding sundin ang mga patakaran. Kung hindi, magkakaroon ng problema. Bagaman may nakasulat na props ng pelikula dito, hindi ito nakapagpahirap kay Iho. Ginagamit niya ang pandikit at idinidikit ito. Sa puntong ito, ang bawat peking savings form, na halos 79% na katulad ng totoo, ay matagumpay na nagawa at ang tunay na problema ay nagsimula sa puntong ito na bumagsak kay Iho. Isang empleyado ang gustong mabuhay ng marangya. Nagtitipid siya ng pera at nagnanakaw ng pera. Kapag nagkaroon ng biglaang inspeksyon, ginamit niya ang ganitong dahilan upang makatakas sa parusa. Ipakita mo sa akin ang lalagyan ng sanitary napkin. Pasensya na, pasensya na, pasensya na talaga. Hindi lang siya, si Iho ay gumawa ng peking passbook upang mapanatili ang kanyang pag-ibig sa mas batang lalaki. Ang marangyang buhay ay nagpahumaling sa binata. Nang umalis siya sa tindahan, sinabi pa niya ito kay Iho, hindi ko akalain na magkakaroon ako ng ganitong parang panaginip na buhay. Nang babayaran na ang hotel, napatulala si Iho nang makita ang bill, nakasaad sa bill na ang bawat almusal at hapunan ay masasarap na isda at mamahaling karne. Nang malaman ni Minche na sobrang mahal, naglakas loob pa siyang sabihin, sa hotel, akala ko libre ang lahat ng serbisyo. Parang hindi niya alam na napakamahal ng mga gastusin. Ngunit nang lumabas sila, kusang pinili ni Minche na sumakay sa pribadong sasakyan sa halip na taxi. Ang eksenang ito ang nagpatulala ulit kay Iho. Gayunpaman, si Iho ay nabulag ng pag-ibig at hindi na masyadong nag-isip. Pagkatapos, pumunta si Minche sa isang kumpanya ng pelikula na gustong ibenta ang kanyang script. Ngunit ang kalaban ay nag-alok lamang ng 5 milyong won at ang eksena kung saan ibinebenta ni Minche ang script ay hindi sinasadyang nakita ng isang babae. Habang kumakain, nasanay na si Minche sa mga mamahaling pagkain. Matapos ang ilang sandali, pumunta siya sa isang maliit na kainan, tiningnan ang pagkain sa mesa at naisip ang mga pagkain
pagkain noon. Ayaw nang kumain ni Minche. Nang imbitahan siya ng kanyang kaibigan na tumira sa kanyang bahay, medyo nandidiri pa rin si Minche. Ngunit dahil sa masigasig na pagtanggap ng kaibigan, hindi pa rin tumanggi si Minche. Kinagabihan, nakatanggap si Minche ng tawag mula sa babaeng nakita niya kaninang umaga. Ang pangalan ng babae ay Yunso at kaibigan siya ni Minche. Sa pamamagitan ng pagtatanong, nalaman niya na gusto ni Minche na gumawa ng pelikula. Dahil sa isang dahilan, nagpa siya si Yunso na gumanap sa pelikula ni Minche nang walang bayad. Nang marinig ang balitang ito, umupo si Minche. Ibinahagi niya ito sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay nagpunta si Minche sa pintuan ng bahay ng kanyang lolo. Hindi niya alam kung nagkataon lang ba o ano pa. Kasabay nito ay lumitaw din si Iho doon. Nang sumugod si Minche, agad siyang pinigilan ni Iho. Matapos ang ilang pagtatanong, sinabi ni Minche kay Iho ang kanyang layunin sa pagpunta roon. Una, nagkunwari si Minche na kawawa, nagkukwento kung gaano siya kawalang magawa kaya siya napunta roon. Pagkatapos ay sinabi niyang kailangan niya ng pera. Nang tanungin ni Iho kung magkano ang kailangan niya, sinabi ni Minche, 200 milyong won. Hindi, 100 milyon ay sapat na siguro. Ang halagang ito ay napakalaki para kay Iho. Ngunit naiisip ang kanyang pag-ibig, kailangan pa ring isipin ni Iho kung paano kumita ng pera para sa kanya. Matapos mag-atubili ng matagal, pinindot ni Iho ang doorbell ng bahay ng kanyang lolo. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakita niyang nauna na ang kanyang supervisor doon. Narito ang supervisor upang ipakilala ang iba pang produkto ng bangko. Bagaman sinabi niya ito kay Iho sa harap, sino ang nakakaalam ng layunin sa likod nito? Iniwan ko ang transfer form sa sala. Kailangan kong hanapin ang transfer form, kung hindi, malalantad ang pagkuha ko ng pera. Sandali lang, pupunta ako sa banyo. Nang lumabas siya, inilabas ni Iho ang savings form pagkatapos, muling ginawa ni Iho ang savings procedure para sa kanya. Ngunit nang umalis si Iho, may nangyari. Nahulog ang peking selyo na ginawa ni Iho. Ano ito? Ano ito? Naiwan ko ang telepono ko rito. Ano ang nangyayari? Ibinigay ng babae ang peking savings form sa customer. Ngunit pagkatapos noon, nahulog ang selyo sa form, nakita niya ang nakasulat na props ng pelikula. Kaya, tinanong niya si Iho. Nang makita ni Iho na nahulog ang peking selyo na ginawa niya, namutla siya sa takot. Nagkataon naman na nakalimutan ng supervisor ang kanyang telepono, kaya bumalik siya. Akala niya ay sasalakay ng lalaki si Iho. Kaya, lumapit siya at itinulak ang lalaki. Sa sandaling iyon, nahulog din ang selyo sa kamay ng lalaki sa ilalim ng kabinet. Dahil bago iyon, nakainom na siya ng alak kasama ang supervisor. Pareho nilang itinuring na hindi nangyari ang insidenteng ito. Nang makita ang pagbabalik ng supervisor, nagkunwari ang lalaki na hindi pa siya nasiyahan sa pag-inom. Muli niyang inanyayahan ang supervisor sa ibang lugar upang uminom. Nang dumating ang supervisor at ang lalaki sa kainan, sumugod si Ginang Ehi na nakasakay sa isang laruang kotse at agad na binangga ang matanda. Dahil dito, pareho silang kinailangang dalhin sa ospital. Sa ospital, binisita ni Minche ang kanyang lolo. Ngunit sa harap ni Iho, sinabi niya ang ganito, narinig ko na kapag naglagay ka ng air syringe sa isang tao, mamamatay sila. Naalala ko ang isang eksena sa pelikula na napanood ko. Sinasabi ko lang, bagaman sinabi lamang ni Minche na nagbibiro siya, tanging siya lang ang nakakaalam kung ano talaga ang iniisip niya sa loob. Pagkaalis sa silid ng matanda, nagpunta si Iho sa silid ni Ginang Efi. Sa sandaling ito, dumating ang anak ni Ginang Efi. Narinig niyang sinabi ng babae na dating nagmamay-ari si Ginang Efi ng nightclub. Ang perang amoy dugo ay sobrang nakakadiri para sa kanya. Kaya hindi balak ng anak na alagaan si Ginang Efi. Pumunta lang siya rito dahil sa pagiging tao, kaya niya binisita. Sinabi rin niya kay Iho na aalis na siya ng Korea. Sa susunod na mamatay si Ginang Ehi, walang sinuman ang darating upang magpaalam sa kanya. Matapos umalis ang babae, lumapit si Iho sa kama. Sa sandaling ito, biglang itinuring ni Ginang Ehi si Iho bilang kanyang anak. Nang makita ni Iho ang kalagayan niya, namula ang kanyang mga mata. Umalis siya sa ospital. Nakita ni Iho si Minche na naghihintay sa kanya. Gaya ng dati, ginamit ni Minche ang kanyang matatamis na salita para suyuin si Iho. Sinabi niya na bagaman medyo lumana ang kanyang tinitirhan ngayon, masaya pa rin siya doon. Nangako rin siya na kapag kumita na siya ng pera sa hinaharap, tiyak na ibabalik niya kay Iho. Ang mga salita ni Minche ay bahagyang nakapagbigay ginhawa sa puso ni Iho. Dahil din sa mga salitang ito ay walang pag-aalinlangan si Iho na gawin ang anumang bagay para kay Minche. Ipinagpaliban ni Iho ang lahat para kay Minche. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Iho na si Sonyang ay may malaking kaibahan sa kanya. Madalas pulutin ni Sonyang ang mga damit na itinapon ng iba para isuot ng kanyang anak. Madalas din siyang humiram ng silid ni Gaon para magsukat ng damit. Nang makita ng asawa ni Sonyang na hindi lang siya namumulot ng basura, kundi nang hihiram din ng damit, hindi na siya nakapagpigil. Inakala niyang si Sonyang ay dahil sa kahambugan, kaya kahit mahal ang upa sa bahay, ay lumipat pa rin sa mayayamang lugar. Karaniwan, hindi lang sila makakabili ng bahay, kundi magkakaroon din ng magandang buhay. Ang mga salita niya ay hindi sinang-ayunan ni Sonyang. Naniniwala siya na ang paglipat doon ay hindi lamang para makapag-aral ang kanilang anak sa mas magandang paaralan, kundi para maging maginhawa rin ang pagpasok niya sa trabaho. Kung hindi ka lang matigas ang ulo, nagamit na sana natin ang perang pambayad sa upa bawat taon para sa isang mas malaki at sarili nating bahay. Maaaring bilhin ang bahay ngunit ang kultura ay hindi nabibili. Ang kapaligiran ng lugar ay matututunan lamang doon. Huwag kang magkunwari. Ang ibig kong sabihin ay gamitin ang kung ano ang mayroon ka. Naintindihan mo ba? Huwag kang maging parang pulubi. Kailangan mong gumanap bilang pulubi. Hindi ba sinabi mo na kung ano ang marami ay iyon ang gamitin? Sa lugar na ito, ako ang pinakamahirap. Kung hindi mo gusto ang kinikita
nakita ko, lumabas ka at kumita ng pera. Hindi nagkakaintindihan ang dalawang panig kaya muli silang naghiwalay dahil sa away. Pagkatapos makipag-away kay Sunyang, nakilala ng asawa ni Sunyang ang asawa ni Ihua sa hotel. Nalaman niya na dapat ay sa susunod na buwan pa siya babalik ng bansa. Ngunit bumalik na siya kahapon. Bukod pa rito, hindi alam ni Ihua na mas maaga nang umuwi ang kanyang asawa. Habang nag-uusap silang dalawa, nakita niya si Min Chai. Bagaman hindi niya kilala si Min Chai, narinig niya ang ganito, nag-order ako ng proposal cake. Ang pangalan ay Ihua. Binanggit mo ba si Ginang Ihua at ang discount voucher para sa kwarto at pagkain, tama ba? Tama, pakihanda po ang cake para kay Ginang Ihua. Sandali lang po, salamat. Nagpunta ang lalaki sa bangko para magdeposito ng pera. Sinadya ng empleyado na hikayatin siyang mag-transfer gamit ang cash. Matapos matanggap ang cash, unang inilagay ng empleyado ang kaukulang halaga. Pagkatapos ay mabilis niya itong binura at sinabing matagumpay ang pagdeposito. Pagkatapos, nang walang tao, inangkin niya ang pera para sa kanyang sarili. Ang sitwasyong ito ay pamilyar na sa bangkong ito. Patuloy pa rin si Ihua sa paggawa ng mga peking savings form. Habang sina Ihua at Min Chai ay walang tigil sa paggastos, narinig ng asawa ni Ihua sa hotel na may ibang lalaki na gustong mag-propose sa kanyang asawa. Plano niyang lumapit at alamin ang totoo. Sa sandaling ito, dumating si Gaun at ang kanyang kasamahan. Nauna nang nakita ni Gaun ang asawa ni Ihua at si Min Chai. Dahil dati, nang hindi sinasadyang makita ni Gaun sina Min Chai at Ihua na nagtatago, kaya nang makita ni Gaun ang eksenang ito, mabilis siyang nakaisip ng plano. Tinawag niya ang lalaki bago pa niya matawagan si Min Chai. Ngunit sa sandaling ito, inilabas na ng waiter ang cake na regalo kay Ihua. Nang makita ito ni Gaun, agad niyang inagaw at sinabing kanya iyon. Ang proposal cake na in-order gamit ang discount voucher para sa kwarto at pagkain ay cake niya. Sinabi ni Ihua na ginamit niya ang kanyang pangalan para mag-order para sa kanila. Orihinal na balak niyang ipakuha kay Guardian. Hindi niya inakala na kailangan pa niyang abalahin ang kaibigan niya. Salamat, dadalhin namin ito pa uwi. Bagaman ginamit ni Gaun ang paraang ito upang makalusot. Ngunit tinitingnan ang likod ni Min Chai, hindi pa rin nawawala ang pagdududa ng asawa ni Ihua. Tinanong niya si Gaun kung aling silid ang nibuk niya. Ang pagtatanong ay upang masiguro kung nagsisinungaling si Gaun. Hindi pa nakakapagsalita si Gaun. Hindi pa nakakapagsalita si Gaun. Naunahan na siya ng kanyang kasamahan. Nag-book sila ng luxury room. Nang marinig ang sagot na ito, wala na siyang sinabi pa. Kasabay nito, napansin ng supervisor na wala pa si Ihua sa trabaho. Nang magtanong siya, nalaman niya, nag-leave na naman si Ihua. Ang trabaho ay ipinasa kay Ruri. Nang malaman na si Ruri ang hahawak sa trabaho, walang sinabi ang supervisor. At si Ruri naman ay sinamantala ang pagkakataong ito upang kumuha ng pera mula sa maraming customer. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga pamamaraan upang ipuslit ito sa kanyang sariling bulsa, umuwi ang asawa ni Ihua at nakitang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa. Nang gusto niyang magpahinga, natuklasan niyang nagbago ang bahay. Nang magising si Ihua, saka lang niya natuklasan na natutulog ang kanyang asawa sa silid aklatan. Habang natutulog siya, itinago ni Ihua ang ilang bagay. Pagkatapos, gaya ng dati, inalagaan niya ang kanyang asawa bilang isang may bahay. Binigyan pa niya ito ng mamahaling kurbata. Nang makita ni Ihua na napakagastos niya, tinanong siya ng lalaki kung saan niya nakuha ang pera. Sinabi ni Ihua na nakakuha siya ng bonus. Pagkatapos, tulad ng dati, inutusan niya si Ihua na isuot ang marangyang damit. Kailangan ba tayong lumabas? Sinabihan na kita na mag-ayos ka muna bago tayo lumabas. Hindi malaman ni Ihua kung bakit siya patuloy nang ngumingiti habang suot ang kanyang damit. Sa sandaling ito, napansin din niya ang pagbabago sa bahay. Hindi lamang nagkaroon ng robot vacuum cleaner, kundi mayroon ding intelligent vacuum cleaner. Nang itanong niya ang presyo, nagulat siya. Bakit napakamahal nito? Hindi, sa bonus lang niya nakuha. Marahil ay naramdaman niya ang panganib. Pinilit niya si Ihua na mag-resign. Akala niya, kahit hindi siya sumunod, susuko rin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na tinanggihan siya ni Ihua ng may matinding pagtanggi. Kung ang isang lalaki ay umalis ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa, alam mo ba kung gaano karaming pera ang masasayang? Ang mga domestic helper ay kumakain sa labas at mayroon ding laundry fee. Kung isa kang tunay na may bahay, kahit paano ay dapat mong maawa sa perang iyon. Sasamahan kitang lumabas. Ang malaking responsibilidad na kailangan mong pasanin ay ako, si Choi Kihai. Dahil hindi ka makakasama, magkano ang kailangan mong bayaran? Ikaw, ang lahat ng ginawa ni Ihua ay nagpaduda sa kanyang asawa. Kaya nagpasya siyang pumunta sa kumpanya mo para tingnan. Nagkita sina Ihua at Min Chai sa isang high-end na hotel para kumain. Ngunit hindi niya inaasahan na nandoon din ang kanyang asawa. Bago iyon, binili na ni Ihua para kay Min Chai ang lahat ng mamahaling set ng suite na parehong disenyo mula sa tindahan. Nang mag-aayos ng damit si Min Chai sa banyo, nakita niya ang asawa ni Ihua. Mabilis na sinabi ni Min Chai kay Ihua ang tungkol dito. Ngunit habang papalapit si Min Chai kay Ihua, naunahan na siya ng asawa ni Ihua. Nang makita niyang mag-isang nakaupo si Ihua sa hotel, nagbago ang kanyang mukha. Kasabay nito, papalapit na rin si Min Chai kay Ihua. Ngunit sa sandaling ito, lumitaw ang asawa ng presidente at umupo sa tapat ni Ihua. Agad na dumaan si Min Chai kay Ihua. Ang pagdating ng asawa ng presidente ang nagligtas sa sitwasyong ito. Nakita niya ang kanyang asawa na
na masayang nakikipag-usap sa asawa ng presidente. Ipinagmamalaki rin niya ito. Hinahanap ng presidente si Ihua upang ang kanyang gallery ay makahanap ng bagong bangko na makikipagtulungan. Matapos malaman ang mga nagawa ni Ihua, balak ng asawa ng presidente na makipagtulungan kay Ihua. Ngunit para kay Ihua, hindi ito isang bagay na kayang pasukin ng isang ordinaryong empleyado ng bangko. Kaya, magalang niyang tinanggihan ang alok nito. Habang nag-uusap silang dalawa, nakita ng asawa ni Ihua ang presidente. Sinabi ng presidente sa kanyang asawa na pupunta siya sa ibang bansa. Sa katunayan, nanatili siya sa bansa upang makipaglaro sa kanyang kabit. Sinabi niya sa presidente ang tungkol sa kanyang pagtatagpo sa asawa ng presidente. Matapos marinig ito ng presidente, hindi pa rin nagbago ang kanyang ekspresyon. Kinansela lamang niya ang pagtitipon ngayong araw. Pagkatapos, inutusan niya ang asawa ni Ihua. Gusto rin niyang palitan ng lalaki ang uri ng strawberry para sa kanya, maging ang laki nito. Inutusan ng presidente si Ihua na asikasuhin ang lahat ng bagay. Dahil dito, lalong lumaki ang kanyang sama ng loob. At ang lahat ng sama ng loob na ito ay ibinunto niya kay Ihua. Hindi nagtagal, nakipagkita sa kanya ang supervisor na si Director Troy. Dahil sa natatanging pagganap ni Ihua, balak ni Director Troy na ilipat si Ihua sa management center. Magbibigay ng one-on-one na serbisyo sa mga na customer. Kaya, hindi lamang ito promosyon kundi mas gagaan din ang trabaho. Ang mga salita ni Director Troy ay nagpagulat sa kanya. Hindi niya inakala na ganoon kagaling ang kanyang asawa. Ngunit dahil sa kahihiyan, nagkunwari siyang natural lang iyon. Parang alam din niya na napakagaling ni Ihua. Habang nag-uusap sila, dumating ang kinatawan ng investment fund. Ipinakilala ni Director Troy sa kanya ang kinatawan ng asawa ni Ihua. Nang makita niya ang kinatawan, saka lang niya natuklasan. Ang taong ito ay ang taong nakasalubong niya sa bangko. At ang kinatawan din ang taong nakakaalam ng pangangalunya ni Ihua. Ngunit nang makita ang asawa ni Ihua, wala pa ring sinabi ang kinatawan. Kasabay nito, nasa bangko si Ruri. Sa oras ng tanghalian, pumunta siya sa dressing room. May kasama siyang isang lalaki. Ibinigay ni Ruri ang lahat ng kanyang pera sa kanya. Sinabi rin niya na ito na ang huling pagkakataon na gagawin niya iyon. Sana ay huwag na siyang kulitin. Pagkatapos, dinala niya si Ruri sa tindahan kung saan bumili si Ihua ng mga bagay dati. Matapos pumili ng mga gamit, inutusan niya si Ruri na magbayad. Sanay na si Ruri sa bagay na ito. Inilabas niya ang lumang pera na ninakaw niya sa bangko at ibinayad sa empleyado. At sinabi niya na kung pupunta siya sa bangko, bibigyan siya ng bagong pera. Maraming allowance ang kanyang trabaho, hindi ba? At sa sandaling ito, dumating si Ihua sa lugar na ito upang magpalit ng gamit. Tiningnan ang punit-punit na lumang papel na pera sa counter. Pagkatapos ay tiningnan ang anino ng babae sa malapit. Nakilala ni Ihua na si Ruri ito. Tingnan mo, ang lumang pera ay napakaganda, hindi ba? Bakit, Ruri? Ito ang perang ninakaw niya sa bangko. Matapos umalis si Ihua, narinig ni Ruri ang usapan ng mga empleyado. Ayon sa kanilang sinabi, nalaman ni Ruri ang tungkol sa pangangaliwa ni Ihua. Mula sa sandaling ito, nagkaroon na si Ruri ng plano. Nagkunwari ang asawa ni Ihua na iayain siya sa hapunan. Sa katunayan, dinala niya ito sa office ng management center. Nang malaman ang layunin ng kanyang asawa, agad na tinanggihan ni Ihua ang alok nito. Para kay Ihua, kapag nagbago ang kanyang posisyon, mawawala rin ang kanyang plano sa pagnanakaw. Bukod pa rito, ang butas na dulot ng pagnanakaw ay lalong lumalaki. Kung hindi pa ito nababawi, imposibleng baguhin ang kanyang posisyon. Ang ugali ni Ihua ay hindi ikinatuwa ng kanyang asawa. Naniniwala siya na dapat si Ihua ay sumunod sa kanya. Hindi siya pinipilit noon pa man ay isang malaking pagpapababa na niya. Ngunit ayaw sumunod ni Ihua sa kanya. Mayroon ka bang anumang problema? Paano naman ako? Hirap na hirap si Choi Ki-hai na magdesisyon na maghiwalay ng tirahan. Ayaw mo ba? Bakit ayaw mo? Tatratuhin kita mula sa simula na pinayagan ka na. Dapat kang magpasalamat sa akin. Pero anong ugali mo? May sakit ka. Ang pagtatalo niya at ni Ihua ay inistorbo ng vice-presidente. Pinayuhan siya ng presidente na huwag kontrolin si Ihua. Ang mag-asawa ay dapat magkapantay ang trato. Iniisip ang saloobin ng presidente sa kanya. Ipinagpalagay niya na walang ganoong bagay bilang pagkakapantay-pantay sa mundo. Ang saloobin ni Ihua sa kanyang asawa ay masyadong manhid na ngayon. Sa paglisan sa bahay, dinala ni Ihua si Minche sa isang luxury apartment. Ito ang opisina na inupahan ni Ihua para kay Minche. Sa apartment na ito, inihanda din ni Ihua ang sapat na high-end na suite para sa kanya at pati na rin ang mamahaling salamin. Ang lahat ng ginagawa ni Ihua ay labis na nagpapaiyak kay Minche. Ikaw ang direktor ng aking buhay. Magiging maayos ang lahat. Magagawa ko ito para sa iyo. Kasabay nito, namimili si Gaun at ang kanyang anak na babae. Sa sandaling ito, nagkamali ang tagapagsilbi at napagkamalan si Gaun na ibang tao. Doon lang natuklasan ni Gaun na ang kabit ng kanyang dating asawa ay namimili doon. Inihiwalay ni Gaun ang babae at lumapit upang harapin ang dalawa. Labis na humanga si Gaun sa kanyang dating asawa. Lihim siyang nakikipag-date sa kanyang kabit sa harap ng kanyang dating asawa. Bukod pa rito, hindi nakita ni Gaun ang anumang depekto sa kabit na ito. Tinawag ni Gaun ang lalaki na asawa ng anak niya. Lumabas naman ang babae kasama ang kabit. Sa tingin ni Gaun, batay sa kondisyon ng babae, dapat ay marami siyang manliligaw. Bakit mas gusto niya ang pangangalo niya? Sumagot ang kabit na mas mabilis daw. Kahit mahuli, ilang beses lang mapapagalitan. Bukod pa rito, maaari silang mamuhay ng magkasama habang buhay. Hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagtatalo. Ang mga salita ng kabit ay hindi ka panipaniwala para kay Gaun. Hindi niya akalain na ganoon
gayon kakakaiba ang pag-iisip nito. Sa kabilang banda, dinala ni Sonyang, matalik na kaibigan ni Ihua, ang bise-ministro sa isang supermarket para mamili. Para kay Sonyang, kapag nagkaroon lang ng sale ang supermarket ay sulit bumili. Habang sinusundo ang kanyang anak na babae pagkatapos ng klase, napansin ng bise-ministro na nililibak ang kanyang anak. Hoy, itinapon ito ng nanay ko, di ba? Ano ang sinasabi mo? Duin, may punit doon. Nang panahong iyon, dahil sa kapabayaan ko kaya ito napunit. Oh is by God, may amoy ng sabon ko dito. Duin, patawad, maraming patawad. Hoy, akin yan. Huwag kang magsinungaling, binili iyan ni nanay para sa akin. Hindi ba, tay? Tara na. Ano ang ginagawa mo? Tingnan mo, hindi ako nagkakamali, pulubi. Pagka-uwi, naisip ng bise-ministro ang nangyari sa kanyang anak. Hindi siya mapakali. Nang lumapit ang kanyang anak na babae, binuksan nito ang nagliliwanag na teddy bear. Pagkatapos, pinatay nito ang lahat ng ilaw sa bahay at sinabi sa kanyang ama, pera lahat ito, tay. Ang pagtitipid ay kumikita ng pera. Ang mga salita ng kanyang anak ang nagpamulat sa kanya. Ang dahilan ng kanyang galit ay dahil ayaw niyang magdusa ang kanyang anak. Ngayon, nang makita niyang ganoon kaunawain ang kanyang anak sa kanyang mga magulang, labis siyang naantig. Nang bumalik si Sonyang, ang galit na dapat sana ay ipupukol niya sa kanya ay nagbago ng trato. Sonyang, mahal kita. Diyos ko, kahit 100 o 1,000 beses pa, magagawa mo akong utusan kung gusto mo. Subalit, noon, hindi niya alam na si Sonyang pala, dahil sa kagustuhang kumita ng mabilis, ay aksidenteng nabasag ang tasa ng tsaa na regalo kay Ihua. Tumawag si Sonyang kay Gaun, umaasang matutulungan siya nito. Nakita ng binata ang damit na ito at sinabing mayroon din ang kanyang boss na katulad nito. Nang marinig ito ni Gaun, iminungkahi niyang nakawin ito. Sa sandaling ito, dumating ang boss at narinig ang kanilang pag-uusap. At ang boss na ito ay ang babaeng kinausap na ni Gaun kanina. Sinabi niya na ang damit na ito ay maaaring ibenta sa kanila sa doble ng presyo. Sa sandaling ito, nakikipagpulong si Minche sa grupo ng Guardian. Nang makita niyang puro designer brands ang suot ni Minche at narinig na nagpalit na siya ng tirahan, tinanong ni Guardian Ben kung anong klase ng babae ang nakilala niya. Pagkarinig nito, bumaliktad si Minche kay Guardian. Mukhang interesado ka sa babae ko. Hindi ito tungkol sa iyo. Pakiramdam ko, medyo awkward ang usapan na ito. Siya ay parang isang perlas na nahango mula sa malamig na luha. Sa huli, nabunyag pa rin ang tungkol kay Ihua. Banta ni kasamahan Ruri na sasaksakin siya ng kutsilyo. Sinabi kong saksakin mo ako. Pakiusap, saksakin mo ako. Naburyong si Ihua sa guest house. Nang makita ng matandang babae si Ihua, umiti ito ng malapad. Pinuri niya si Ihua dahil sa kabutihan nito sa kanya noon. Sa sandaling ito, pumasok ang anak ng matanda. Lumabas na ang anak ng matanda ay siya pala ang kinatawan na nakadiskubre kay Ihua na nakikipagrelasyon. Ang kinatawan ay nagpahayag ng pasasalamat kay Ihua sa pag-aalaga sa kanyang ina at gusto niya itong imbitahan na uminom ng tsaa. Sa opisina ng kinatawan, natuklasan ni Ihua na maraming basag na set ng tasa ng tsaa ang naayos. Gusto kong ayusin ang mga nasirang bagay. Ganyan na ako mula pagkabata. Kung ikukumpara sa mga bagong bagay, ang pag-aayos mismo ng mga nasirang bagay ay magkakaroon ng mas matinding damdamin. Dapat siguro sabihin na mas intimate. Ang mga salita ng kinatawan ay malinaw na tumutukoy kay Ihua. Hindi sigurado kung narinig ito ni Ihua. Binalik ni Ihua ang set ng tasa ng tsaa na ibinigay sa kanya ng matanda. Ngunit nang buksan ito ng kinatawan, natuklasan niyang ang baso ay binali ni Sonyang. Nakita ito ng kinatawan ngunit nanatiling tahimik. Bukod pa rito, hindi alam ni Ihua ang tungkol dito. Umuwi si Ihua upang hugasan ang prutas para sa kanyang asawa. Ngunit kinuha niya ang prutas na ibinigay sa kanya ng presidente. Palitan mo ang prutas na ito ng iba. Bakit? Ayaw mo ba ng kamatis? May trend ba doon? Gusto mo bang balatan ko para sa iyo? Hindi. Ang mga kamatis ay napakasarap. Magkakaiba ang laki. Ang hirap tingnan. Piliin ang mga may magkakaparehong laki at dalhin sa akin. Mula nang malaman niyang nagtatrabaho si Ihua, naging ibang tao siya. Kaya, gusto niyang bumalik si Ihua sa kanyang dating buhay. Upang pilitin si Ihua na sumunod, gumawa siya ng ganito. Ubos na ang lahat ng inuupahang bahay. Ako mismo ang kikitang pera para sa upa. Ang sarili kong bahay ay makikita ko pa rin. Sa loob ng isang buwan, ayusin ang lahat ng gamit sa bahay at ipadala sa Japan. Lahat ng buong deposito ng upa sa savings account para sa pang-araw-araw na gastos ay inilipat din sa iyong account sa pagkakataong ito. Ang baon na ibinibigay mo sa aking mga magulang. Ang pera na ibinigay mo sa akin bilang regalo na ilalagay sa account. Ang halaga na sinabi mong ipon ko sa account sa loob ng 5 taon ay malapit nang matapos. Huwag mo nang ipunin ang halagang iyon. Lahat ng halagang iyon ay ililipat sa iyong savings account. Kailangan itong gamitin upang bayaran ang upa sa bahay at sasakyan sa Japan. Ang halagang iyon, ang pinagmulan ng halagang iyon ay sa iyo. Sa iyo, napagtanto ni Ihua na kailangan niya ng 100 milyong won. Upang harapin ang biglaang pangyayaring ito, ang depositong 1 buwan ay 100 milyong won. Ang renta sa 1 buwan ay 60 milyong won. Kung ibabawas ang ibang mga gastusin, ang matitira ay 20 milyong won. Dumating si Ihua sa harap ng bahay. Ngunit ang may-ari ng bahay ay ayaw ibalik ang deposito ni Ihua. Kahit doblehin pa ang renta, hindi pa rin siya papayag. Habang papasok si Ihua, nakatanggap siya
siya ng text message mula kay Rory. Ipinadala ni Rory ang larawan ni Ihwa at Minche na magkasama, at binantaan siya na pumunta sa isang lugar. Kung hindi siya pupunta, ipapadala niya ang larawan sa bangko at sa kanyang asawa. Dahil sa banta ni Rory, wala nang nagawa si Ihwa kundi sumunod. Sinundan niya ang address at natagpuan si Rory. Ngunit, si Rory sa panahong ito ay hindi lamang puno ng sugat sa buong katawan. Mayroon ding isang lalaki na nakahiga sa tabi. Ano ang magagawa ko para sa iyo? Hindi ito mahirap na bagay. Gamitin mo ito upang saksakin ako, Rory. Kahit saan mo gusto, basta makulong lang ang lalaking ito. Sasabihin kong siya ang gumawa. Saksakin mo ako. Kung hindi mo ako sasaksakin ngayon, matatapos ang buhay mo. Upang makabayad, ang babae ay lumapit upang hanapin ang isang AV client. Kahit na lumahok sila sa isang proyekto kung saan maglalagay ng malaking halaga ng ipon na hindi naman umiiral. Pagkatapos ay sinabi sa kanila, maaari lang tumawag. Sa oras na magsasara na ang bangko, doon lang maaaring gawin ang transaksyon. Basta sumunod lang sila sa kahilingan na tumawag upang mag-apply para sa savings, magagawa niyang baliktarin ang sitwasyon. Ay clear ang kanilang account. Pagkatapos ay idineklara sa labas na tapos na ang pagdeposito ng pera. Isang araw bago noon, nag-away ng husto si Ihwa at ang kanyang asawa. Hindi siya makatulog sa kama. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon na lang ang pagbabago ng kanyang asawa. Habang nag-iisip siya, may kumilos sa labas. Lumapit siya upang tingnan at natuklasan niyang lumabas ulit si Ihwa, papunta sa isang bahay. Habang nag-aalangan siya kung papasok ba siya o hindi, narinig niya ang boses ni Rory mula sa loob. Hindi na siya nag-isip pa at agad na pumasok. Nakita niya si Ihwa na may hawak na baseball bat. Ang kanyang pagdating ang nagpatigil kay Ihwa sa kanyang ginagawa. Tinanong niya si Ihwa kung ano ang ginagawa nito. Kinuha ni Ihwa ang kutsilyo mula sa kamay ni Rory at dinala siya sa istasyon ng pulis. Dahil sa tulong ni Ihwa, ang lalaking nagbanta kay Rory ay dinala sa mental hospital. Paglabas ng istasyon ng pulis, nakita ni Ihwa ang kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Nang makita niyang lumabas si Ihwa, tinanong niya si Ihwa kung nasaan na ang pera sa kanyang savings account. Nasaan na ang perang iyon? Ibinigay mo ba sa kanya kanina? Ginagamit mo ba ang ipon ko para maging isang Santa Teresa? Ngayon nahihiya kang kumuha ng pera sa bahay, kaya balak mong magtrabaho para kumita ng pera. Ano? Kung tutuusin, gaano karaming pera na ang nasayang mo kamakailan? Nakuha mo na ba ang resibo? Kahit papaano, kailangan may resibo para makuha ang tax deduction. Bakit ka gumagawa ng mga bagay na nakakasama sa sarili mo? Wala ka bang natutunan sa akin? Inakala pa rin niya na ibinigay ni Ihwa ang pera kay Rory. Nang marinig ito, lumapit si Rory. Sinabi niyang humiram siya ng 50 milyong won kay Ihwa. Ginamit niya ito upang bayaran ang deposito para sa renta ng bahay. Kinabukasan, sinabi ni Rory kay Ihwa na hindi niya ibubunyag ang kanyang sikreto. Ngunit hindi na nag-abalang makinig si Ihwa. Dahil ang litrato na akala ni Rory ay patunay ng pangangalo niya ay talagang isang beses lang siyang kasama ang kanyang asawa sa hotel nang kuhanan ito ni Rory. Akala niya ay kaya niya akong takutin kaya pumunta si Ihwa. Tinanong ni Rory si Ihwa kung bakit siya pa rin pumunta. Agad namang sinabi ni Ihwa, ang tono ng iyong boses ay tila napaka-apurado. Tulungan mo ako. Ganoon ang tunog ng iyong boses. Marahil ay nahikayat siya ni Ihwa. Nagpa siya si Rory na imbitahan si Ihwa kumain. Ngunit nang dumating ang oras ng tanghalian, ipinakita ni Rory ang kanyang mga kuko. Inutusan niya si Ihwa na bigyan siya ng 100 milyong won sa loob ng isang araw. Ang 50 milyon ay gagamitin niya bilang dahilan ng pagkakautang upang bayaran ang asawa nito. Ang natitirang kalahati ay para sa bayad sa pananahimik. Kung hindi, ibubunyag niya ang tungkol sa paggastos nito ng pera ng palihim sa kanyang asawa. Sa ikalawang pagkakataon na binantaan ni Rory, hindi alam ni Ihwa kung ano ang iniisip niya. Tulad ng dati, nakipagkita si Ihwa sa maraming AV clients. Ngunit, sinabi ng isang ginang sa kanila, nag-ipon ako ng pera tulad ng isang miyembro ng pamilya. Gusto kong tanungin si Ihwa kung mayroon siyang magandang produkto na irerekomenda. Dahil lihim na ipon ito, gusto ng ginang na mas mahaba hanggang maaari ang panahon ng pag-ipon. Nang marinig ito ni Ihwa, nakita niya na dumating na ang pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang pribadong numero ng telepono. Gumamit siya ng pasibong paraan upang isave ito sa telepono ng ginang. Pagkatapos ay sinabi niya sa ginang, ngayon, mayroon silang limitadong produkto para sa mga FT client. Basta tumawag lang para mag-apply bago matapos ang oras ng trabaho, makakasali na sila. Kapag nalampasan ang oras na ito, hindi na makakasali. Ang sinabi mo sa akin ay sikreto ba? Akala ni Ihwa ay nasa ilalim ng kanyang kontrol ang lahat. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ito ang pinakamaling desisyon na ginawa niya. Tiningnan niya ang orasan sa dingding. Pagkatapos ay balisang naghintay ng isang bagay. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono. Lumapit si Ihwa. Nakaharap sa kanyang boss, ipinahiwatig niya na nalampasan na ng kalaban ang oras. Wala nang magawa ang customer kundi ibigay ang pera kay Ihwa upang i-deposito sa isang regular na savings account. Pagkatapos ng tawag, sinabi ni Ihwa sa kanyang boss na gusto ng customer na kanselahin ang savings account. Nang marinig ito ng boss mula kay Ihwa, tiningnan lang niya ito ng ilang segundo at pagkatapos ay tinanggap ang sinabi nito. Matapos ma-withdraw ang lahat ng pera, palihim na kinansela ni Ihwa ang mga dokumento sa kanyang kasamahan. At ang savings account na dapat sana ay nakansela ay ibinigay niya sa ginang. Labis na nang hinayang ang ginang dahil nalampasan niya ang produkto. Pagkatapos ay umasa siyang sa susunod na magkakaroon ng magandang produkto. Agad siyang sasabihan ni Ihwa. Habang paalis, nakita ni Ihwa si Rory sa pintuan ng bahay ni Gifi.
Lumabas na pagkatapos malaman ni Rory na may Alzheimer si Gi-hee. Kusa siyang nagpanggap na kinukop na anak. Ngunit, ito ay voluntaryo lamang sa panig ni Rory. Kahit na malimutin si Gi-hee, hindi siya tanga. Noong nakaraang beses na nasa ospital si Gi-hee, humiram si Rory sa kanya ng pera at umupa pa ng bahay. Kahit pumayag si Gi-hee, pinakiusapan niya si Rory na linisin ang bahay araw-araw. Pag-alaga sa kanya bilang kapalit. Pagkatapos matulog ni Gi-hee, sinabi ni Rory na alam na niya ang nangyari. Pinamamahalaan ni Ihwa ang pera ni Gi-hee. Nang marinig ito ni Rory, hindi pa rin nag-abalang makinig si Ihwa. Sa halip, kumuha siya ng pera mula sa kanyang pitaka. Ibinigay niya ito sa kanya. Umaasa siyang makakabili si Rory ng ilang pang-araw-araw na gamit para kay Gi-hee. Alagaan siyang mabuti. Ang ginawa ni Ihwa ay labis na ikinagulat ni Rory. Nang makita niyang gustong umalis ni Ihwa, agad si Rory na nagbabala sa kanya. Kailangan mong bayaran ako ng 50 milyong won. At bayaran din ang asawa mo ng 50 milyong won. Sa kabuuan, 100 milyong won. Hindi tama. Walang sinuman ang nagdadala ng 100 milyong won. Bibigyan kita ng oras. Bilisan mo, hindi kaya sasabihin ko sa asawa mo. Ang perang iyon ay hindi para sa iyo, kundi para sa iba. Kasabay nito, nagkukwentuhan si Gaon at Guardian. Sinabi ni Guardian na malaki ang ipinagbago ni Minche kamakailan. Ang Minche ngayon ay tila nagnanakaw ng gamit ng iba. Tila nakakilala rin siya ng isang mayaman at may asawang babae. Ang pangungusap na ito ni Guardian ang nagpamulat kay Gaon sa isang bagay. Naalala niya ang bawat pagkakataong nakilala niya si Ihwa. Si Gaon ay nalugmok sa pag-iisip. Habang nag-uusap ang dalawa, palihim na pumunta si Sonyang kay Gaon upang hanapin ang babaeng kinainisan niya. Nakita niya si Sonyang na palihim na naghahanap sa kanya. Tinanong ni Gaon kung hindi ba ito natatakot na madiskubre ni Gaon. Nang marinig ito ni Sonyang, sinabi niya na dahil sa kanyang pagkakakilala kay Gaon, hindi ito magpapakita rito. Matapos ang huling pagkakataon na nagpakita siya, lihim na nakipag-ugnayan si Sonyang sa kanya. Ang pagpupulong na ito ay dahil sa pagpapakilala niya kay Sonyang sa ilang pagkakataon upang kumita ng pera. Pagkatapos ng kanilang pagpupulong, pumunta si Sonyang upang makipagkita sa kasalukuyang asawa ng dating asawa ni Gaon. Nang makita niyang mukhang maputla ito, inakala ni Sonyang na buntis ito. Ngunit sinabi niyang hindi siya buntis dahil natatakot siyang mas magustuhan ng kanyang asawa ang kanyang magiging anak kaysa sa anak ni Gaon. Kahit hindi niya ito anak, ayaw niyang maging malungkot ang bata. Kung hindi niya mapapatawad ang sarili. Napakaganda ng kanyang pag-iisip. Ngunit hindi niya alam kung anong uri ng lalaki ang pinag-aalala niya. Gabi na nang umuwi si Ihwa. Matapos bayaran ang kanyang asawa, balak niyang umalis. Ngunit sa sandaling ito, tinawag siya ng kanyang asawa. Sandali, ipinapakita mo ba ang iyong saloobin na hindi ka makikinig sa akin? Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan kung gaano kalakas ang isang napiling elite. Hanggabi magkasama ang selyo ng savings at ang selyo ng resibo. Kasama ang password. Kahit nakaupo sa opisina, maaari mong ilipat ang pera ng customer sa kahit saan sa mundo. Ang asawa ba ng Vice Presidente ay ginamit ang kumpanya ng welfare lobby upang mag-money laundering. Pagkatapos, upang makatakas, kailangan niya ng isang pribadong bank consultant na mananahimik. Tama. Ano ka ba talaga? Ako ang nagbigay sa iyo ng maraming pagkakataon. Ilang beses nang itinataas ang aking kilay. Biglang dumating ang bank audit team nang walang abiso. Nang marinig niya ito, baliw siyang tumakbo pabalik. Ang isa pang kasamahan naman ay baliw na pinunit ang ninakaw na pera. Itinapon ito sa kubeta. Ngunit, bara ito, upang ipagdiwang ang gawa ni Minche. Nanalo siya ng award sa film festival. Nagdala si Guardian ng isang kahon ng beer upang magdiwang. Nang makita ang murang beer, walang ganang uminom si Minche. Sinabi pa niyang kailangan niyang magmaneho mamaya. Nang marinig ang tungkol sa pagmamaneho, tinanong ni Guardian si Minche kung saan niya nakuha ang sasakyan. Ngayon, hindi lamang walang pera ang crew ng pelikula, kundi may bago pang sasakyan si Minche. Sinadya ni Guardian na sabihin, meron ka bang nakuha na may asawang babae, Minche? Ang pangungusap na ito ang nagpatibag sa depensa ni Minche. Binalaan niya si Guardian. Ayaw na niyang marinig ang ganoong mga salita. Pagkaalis, hinanap ni Minche si Ihwa. Isang gabi na walang usapan. Kinaumagahan, nagising si Minche. Ikinuwento niya ang pag-unlad ng kanyang script. Sinabi niyang gusto ng investor na palitan ang pamagat ng pelikula. Ang pangunahing karakter ay kailangan ding palitan mula babae patungo sa lalaki. Bukod pa rito, kailangan din niyang bumiyahe. At dahil sa biyaheng ito, mabilis na nagbago ang puso ni Minche. Mula nang magtrabaho si Ihwa sa bangko, hindi lang siya nagbibigay ng pagkain sa mga walang tirahan. Nagbayad din siya ng isang taong bayad sa kapehan sa tapat. Umaasa siyang magkaroon ng matutuluyan ang mga taong walang tirahan. Nagulat ang kanyang boss nang makita ito, dahil ang normal na tao ay hindi gagawa ng ganoon. Lalo na ang magbayad ng isang taon ng maaga. Maliban na lang kung para siyang gumagasta ng pera ng iba. Nang makatanggap ng abiso, bumalik si Ihwa sa bahay ng ginang. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama siyang iba pang mga ginang. Dahil nalampasan nila ang produkto noon. Nagpa siya silang mag-ambagan ng pera. Mag-ipon ng malaking halaga para sa pamamahala. Nang marinig niya ang ginang na nag-uusap tungkol sa kanyang espesyal na produkto. Sinabi ni Ihwa na nakalimutan niya ang kanyang sinabi noon. Ang ibig sabihin niya ay dahil sinabi ng ginang ang bagay na ito, hindi na niya irerekomenda ang produktong ito sa kanila. Nang makita niyang gustong umalis ni Ihwa, ipinaliwanag ng ginang. Sinabi niya na lahat sila ay mabubuting kapatid niya. Ang mga ito ay maaaring mga asawa. Hindi nila sasabihin ito sa iba. Nang makita ni Ihwa ang ginawa nito, agad niyang binago ang kanyang plano. Isang mas malaking balak ang biglang nabuo sa isip ni Ihwa.
gabi na nang umuwi si Ihua sa inuupahan ni Minche. Nakita niyang bumili si Minche ng mamahaling alpombra para sa kanya. Si Ihua ay nalugmok sa pag-iisip. Sa sandaling ito, ipinaliwanag ni Minche na hindi siya nagbabayad. Ngunit sa halip, naniniwala siyang ang utang sa kanya ay mas mabuting bayaran ng buo sa isang beses. Nauna nang sinabi ni Minche na magbabayad siya sa mga tao. Ngayon, nanalo na siya ng award, ngunit hindi lang siya nagbayad. Walang hiya pa siyang nagsabing babayaran niya ito ng buo sa isang beses. Sino ang maniniwala sa mga salitang iyon kung ibang tao ang makarinig? Ngunit may problema si Ihua. Ngumiti lang siya at walang sinabi. Kinabukasan, kumain si Ihua at ang kanyang asawa sa isang restaurant. Binili siya ng kanyang asawa ng bagong salamin at sinabi, habang tumatanda ang tao, bumababa ang kanilang lakas. Mabuti na lang at nakapagdesisyon ka. Lumabas na nagbago na ang isip ni Ihua. Nagpa siya siyang magtrabaho sa isang management center. Habang nagbabayad, biglang nakatanggap si Ihua ng tawag mula kay Ruri. Sa telepono, patuloy na humihingi ng pera si Ruri kay Ihua. Sinabi rin niyang dumating na ang audit team sa bangko. Nang marinig ni Ihua ang balitang ito, sinabi niya sa kanyang asawa na mayroon pa siyang apurahang bagay na dapat puntahan. Samantala, si Ruri ay nagtatago sa banyo ng bangko. Baliw na sinisira ang perang nakuha niya. Pagkatapos ay itinapon ito sa kubeta at ini-flush. Ngunit dahil sa sobrang dami ng papel na inilagay niya, barado ang kubeta. Natuklasan din siya ng mga miyembro ng audit team doon. Empleyado ba ng bangko ang nasa loob? Ako ay mula sa corporate audit team. Ikaw ba ay empleyado? Nang makita ng kanyang boss na wala si Ihua, sinabi niya sa audit team, simulan ninyo ang pag-audit sa mesa ni Ihua. Kasabay nito, baliw na tumakbo pa uwi si Ihua. Kinuha niya ang lahat ng libro at dokumento. Pagkatapos ay sinimulan niya ang pagwasak sa mga ito. Ngunit habang sinisira niya ang mga ito, isang piraso ng papel ang nahangin. Nagkataon namang dumating ang grupo ng mga ginang. Naistorbo ba namin kayo? Habang lumalabas ang bawat lihim, si Ihua ay malapit nang harapin ang pinakamalaking insidente sa kanyang buhay. Ano kaya ang magiging kapalaran niya? Pakiusap, agad na kanselahin ang lahat ng pera mula sa management product na ito. Ang empleyado ng bangko, upang kumita ng pera, ay gumamit ng computer upang baguhin ang poster ng promosyon ng produkto na may mataas na tubo. Ginamit ito upang linlangin ang mga customer. Ngunit hindi pa nagsisimula ang proseso, nakatanggap na siya ng balita na dumating ang audit team para mag-imbestiga. Nang marinig ito, namutla si Ihua. Nagmadali siyang umuwi upang sirain ang ebidensya. Ngunit hindi niya inaasahan na maaantala siya ng grupo ng mga ginang. Bukod pa rito, may isa pang piraso ng papel na hindi pa nasisira. Nahulog ang poster sa sahig. Sa sandaling ito, pinulot ng isang ginang ang poster ng kita na inedit ni Ihua. Pagkalipas ng 2 linggo, hinanap ng ginang na nakapulot ng poster si Ihua. Mula nang makita niya ang poster ng produkto na may mataas na kita, araw-araw ay nag-aalangan ang ginang. Nag-aalangan kung mamumuhunan ba o hindi. Matapos mag-isip ng matagal, nagpa siya pa rin siyang mamuhunan. Ang ginawa ng ginang ay palihim na ikinatuwa ni Ihua. Hindi niya akalain na ang isang peking produkto na hindi niya pinaniniwalaan ay may maniniwala. Sa katiyakan ng ginang, hindi niya alam kung sino ang pinaniwalaan niya. Ngunit plano niyang ilagay ang lahat ng kanyang pera sa produktong ipinopromosyon ni Ihua. Ngunit bago mamuhunan, pinayuhan niya si Ihua na maging mas mapagkakatiwalaan. Dahil 2 linggo na ang nakalipas, muntikan nang magkagulo si Ruri. Nang dumating ang audit team, isinugal ni Ruri ang lahat upang sirain ang ninakaw na pera. Ngunit hindi niya inaasahan na babarado ang kubeta at mapipigilan ang kanyang plano. Natuklasan siya ng audit team. Sa sandaling ito, dumating ang boss upang lutasin ang krisis na ito. Matapos umalis ang audit team, sinabi ng boss na alam na niya ang lahat. Nang makita ni Ruri na sinabi ito ng boss, lumabas siya. Kinahapunan, habang pauwi si Ihua mula sa trabaho, narinig niya ang boses sa radyo at medyo kinabahan. Dahil ang boses sa radyo ay kay Minche. Dati ay napakababa ng loob ni Minche. Ngunit ngayon, mula sa kanyang mga kilos at galaw, napansin ni Ihua na nagbago na si Minche kumpara dati. Nababahala si Maihua sa pagbabagong ito. Nagpunta si Maihua sa ibaba ng kanyang bahay. Bago siya bumaba ng sasakyan, tinawagan siya ni Minche, ngunit hindi siya pinansin ni Maihua. Ito rin ang unang pagkakataon na hindi sinagot ni Maihua ang tawag ni Minche. Pagkatapos nito, maraming beses siyang tinawagan ni Minche, ngunit hindi pa rin sinagot ni Maihua. Para malaman kung ano talaga ang nangyari, kinaumagahan ay pinuntahan ni Minche si Maihua. Inimbitahan niya ito sa isang high-end na restaurant. Ang pagkakaupo ni Minche sa harapan niya ay lalong nagpatunay sa hinala ni Maihua. Dahil lasing si Minche sa oras na iyon, kailangan pa ng tulong ng waiter para dagdagan ang kanyang inumin. Bukod pa rito, dahil nakikita ang peklat sa ilalim ng araw, inutusan niya ang waiter na hilahin ang kurtina kahit tanghali at sindihan ang ilaw habang kumakain. Ang sunod-sunod na kilos ni Minche ay nagdulot ng labis na pagkabahala kay Maihua. Sa sandaling ito, naalaala ni Maihua ang dating si Minche, ang inosente at mabait na Minche. Ngayon, si Minche ay naging isang taong mapanlinlang at hangad ang kayamanan. Tinanong ni Minche si Maihua kung bakit hindi niya sinagot ang kanyang tawag. Sinabi ni Maihua na gusto niya lang siyang makita, kaya hindi niya sinagot ang tawag. Ngunit hindi inaasahan ni Maihua na 2 buwan na pala silang hindi nagkita. Nang magkita sila muli, para na silang estranghero. Tinanong ni Maihua si Minche kung bakit hindi siya nakatira sa apartment sa nakaraang 2 buwan. Sinabi ni Minche na abala siya sa paggawa ng pelikula, kaya hindi siya nakapunta doon. Habang nakikinig kay Minche, walang imik si Maihua. Pagdating niya sa bangko, nilapitan si Maihua ng kanyang supervisor. Akala niya alam na ng supervisor ang tungkol sa nangyari sa kanya. Ngunit
hindi inaasahan na sa pagkakataong ito, dumating ang supervisor dahil kay Rory. Noong araw na dumating ang audit team para mag-imbestiga, hiniling ng supervisor na unahin ang pag-audit sa posisyon ni Inay Hua upang mapahaba ang oras. Malinis ang resulta, walang problema si Inay Hua. Matapos malaman na lubos na pinagkakatiwalaan ng supervisor si Inay Hua, nilapitan niya ito upang humingi ng tulong. Sinabi ng supervisor na matagal nang hindi pumapasok sa trabaho si Rory. Higit pa rito, nang malaman niyang nagnakaw ito ng pera, hindi niya ito sinisisi. Sa oras na iyon, hinarap ng supervisor si Rory at sinabi ang tungkol sa pagnanakaw nito. Nais niyang ihinto ni Rory ang ginagawa nito at sabihin sa kanya ang anumang paghihirap na nararanasan nito. Ang mga salita ng supervisor ay hindi lang hindi pinasalamatan ni Rory. Sa halip, lalo pa siyang nawalan ng kontrol. Malakas niyang pinuna ang supervisor, sinasabing madali lang magsalita kapag hindi nakakaranas ng hirap. Mula noon, naglaho na si Rory. Tinanong ni Inay Hua ang supervisor kung bakit, kahit alam niyang nagnanakaw si Rory, gusto pa rin niyang tulungan ito. Sinabi ng supervisor na ulila si Rory. Ayaw niyang masira ang isang tao dahil lang sa maliit na halaga ng pera. Nang makita ang saloobin ng supervisor, nagkaroon ng paggalang si Inay Hua sa kanya. Pagkaalis ng supervisor, inakala ni Inay Hua na nakatakas na siya. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang tunay na problema ay nagsisimula pa lamang. Malapit na ang katapusan ng pahina. Sa wakas ay ipinakita na rin ni Minche ang kanyang tunay na kulay. Isang araw, pag-uwi ni Inay Hua sa opisina, nakita niya ang isang matandang lalaking malibog na naghahanap sa kanya. Pinasama pa niya ang kanyang kinatawan. Lumalabas na sinabi niyang kaya ni Inay Hua na maglaba ng pera para sa kinatawan. Sinabi pa niya na sa hinaharap ang kinatawan ang magiging kasosyo ni Inay Hua. Pagkaalis ng matanda, nilapitan ng kinatawan si Inay Hua. Bakit? Bakit mayroon kang relasyon sa negosyo sa may-ari ng isang kumpanya ng pautang na may mataas na interes? Bakit mayroon kang relasyon sa negosyo sa apo ng may-ari ng isang kumpanya ng pautang na may mataas na interes? Kaya sa oras na ito bukas, hihintayin ko ang iyong sagot. Bago umalis, inilapag ng kinatawan sa mesa ang damit na ibinalik ni Inay Hua. Nang buksan ni Inay Hua, nakita niyang may isang binagong tasa sa loob. Hindi pa natatapos tingnan ni Inay Hua nang biglang sumugod ang isang grupo ng mga babae. Cancel mo ako. Ngayon na, cancel mo lahat. Kaya pala, ang babaeng nakakuha ng poster ay hindi na nakapagpigil at ibinunyag ang tungkol sa mataas na tubo ng produkto ni Inay Hua. Nang malaman ito ng grupo ng mga babae, sabay-sabay silang sumugod dito. Gusto nilang ibalik kaagad ang produkto at lumipat sa bagong produkto. Dahil ginastos na ni Inay Hua ang lahat ng pera nila kay Minche, hindi niya maibabalik ang halagang sinasabi nila. Sa pag-iisip nito, nagkaroon ng ibang plano si Inay Hua. Ginamit niya ang dahilan ng paggawa ng produkto at idinagdag pa na mahigpit ang pag-imbestiga ng tax bureau. Sinabi sa grupo ng mga babae na gagamitin niya ang paraan ng paglipat ng maliliit na halaga ng paunti-unti. Sa ganitong paraan maiiwasan ang panganib at lahat ng mga babae ay sumang-ayon sa mungkahi ni Inay Hua. Para kay Sai Hua, basta bigyan lang siya ng sapat na oras ay kaya niyang punan ang kakulangang ito at higit pa roon ay makakakuha pa siya ng malaking kita mula sa mga bagong produktong kanilang pinuhunan. Sa gabi, dumating si Gaun sa bahay ni Inay Hua. Nang makita ni Inay Hua na malungkot si Gaun, nagpasya siyang bigyan ito ng sorpresa. Kinuha niya ang tasa na ibinalik ng customer sa kanya. Nagulat si Gaun nang makita ang tasa at nang buksan niya ito, nalaman niyang naayos na pala ang tasang binasag ni Sunyang. Tinanong ni Gaun si Inay Hua kung bakit niya ito inayos. Pagkatapos marinig ang tanong, nalaman ni Inay Hua na nabasag pala ni Sunyang ang tasa nang hindi niya nalalaman. Ngunit ngayon, inayos na ito ng kalaban at ibinigay sa kanya at hiniling pa siyang magbigay ng sagot. Sa pag-iisip nito, nalito si Inay Hua. Siguradong akala niya ay hindi niya alam na basag ang tasa at ibinalik lang sa kanya, pero inayos pala at ibinalik. Ano ang ibig niyang sabihin? Pagkaalis ni Gaun, inihanda ni Inay Hua ang unang bayad na hinihingi ng mga babae. Ngunit hindi pa rin sapat ang pera, kaya gusto niyang bawiin ang down payment para sa apartment ni Minchai. Nang tanungin niya ang may-ari ng bahay kung magkano ang mababawi niya, nalaman ni Inay Hua na hindi niya mababawi ang down payment, kailangan pa niyang magbayad ng karagdagang pera. Dahil pagkaalis ni Inay Hua, hindi nagbayad ng upa si Minchai at mula noon ay libre na siyang nakatira. Hindi ba siya nagbayad ng upa sa panahong ito? Gaano karami ba ang utang niya? Kasabay nito, si Minchai ay may hawak na bote ng alak. Sa ngiti niya, hindi malaman kung sino ang kanyang iinuman. Habang inaayos niya ang kanyang sarili, tumawag si Inay Hua sa kanya. Nang makita ni Minchai na si Inay Hua ang tumatawag, hindi niya ito sinagot. Sa halip, dala ang bote ng alak, pinuntahan niya si Yunseo na kasama niya sa paggawa ng pelikula. Inimbitahan ni Yunseo si Minchai sa kanyang bahay upang magkaroon ng magandang gabi. Tama, hindi rin dapat basta-basta umiinom sa labas. Sige, masasanay ka rin. Halika, umupo ka rito. Bakit? Hindi ka pa nagtanggal ng makeup, aalis ka na ba? Yiksat, ipikit mo ang iyong mga mata. Patuloy na tumatawag si Inay Hua kay Minchai. Ngunit hindi ito nakita ni Minchai dahil masaya siyang nakikipagkasiyahan sa kanyang mga kaibigan. Kasabay nito, nakatanggap si Inay Hua ng tawag mula kay Madam E. Hindi ka pa ba tulog? Tulungan mo ako. Hello, tulungan mo ako. Kung maglakas loob kang magsumbong sa pulis, susunugin ko kayong lahat. Rory, tulungan mo ako. Naririnig mo ba? Dalhan mo ako ng pera. Gaano man karami, dalhan mo ako ng pera. Kumuha siya ng pera at dahil sa takot na baka hindi sapat ang dala niya, humiram pa siya. Pagkatapos ay dali-dali
madali siyang tumakbo sa bahay ni Madam A. Pagpasok niya, nawalan siya ng malay. Sa wakas, dumating din ang huling pahina, direktang tinapos ni Min Chae ang relasyon niya kay Saihwa. Pumunta si Maihwa sa bahay ni Madam A at nawalan siya ng malay dahil sa boyfriend ni Ruri. Para makaganti kay Saihwa, ipinadala niya ito sa mental hospital. Nais niyang putulin ang daliri ni Inaihwa, ngunit pinigilan siya ni Ruri. Bakit mo puputulin ang daliri na nagdadala ng maraming pera? Dahil sa sinabi ni Ruri, nagbago ang isip ng kanyang boyfriend. Ibinigay pa ni Ruri ang bank card ni Inaihwa sa kanya. Sa huli, binigyan niya si Ruri ng 15 araw at sinabihan itong gayain si Inaihwa para sa malaking halaga ng pera. Hindi nagtagal pagkaalis niya ay nagising si Inaihwa at iminungkahi ni Ruri na tumakas si Inaihwa. Sa puso ni Ruri, hindi niya nais na may mangyaring masama kay Saihwa. Bagamat karaniwan niyang kinainisan si Inaihwa, ilang beses naman siyang tinulungan ni Inaihwa. Sa daan patungo sa trabaho ni Inaihwa, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang ginang. Sinabi ng ginang na kailangan niya ng 400 milyong won para makabili ng bahay, kaya kailangan niyang madali ang tulungan siya ni Inaihwa sa pera. Nang marinig ang sinabi ng ginang, nanginginig ang mga kamay ni Inaihwa na nakahawak sa manibela. Gayunpaman, umayag pa rin siyang maglipat ng pera sa ginang. Sa kumpanya, hindi sinasadyang narinig ni Inaihwa ang pinag-uusapan ng mga empleyado. Isang halagang 30 bilyong won ang inilipat sa pansamantalang espesyal na account. Nang marinig ang 30 bilyong won, nawala sa isip ni Inaihwa ang lahat ng posibleng kahihinatnan. Lumapit siya sa computer at maingat na inilipat ang 30 bilyong won. Kinuha mo na ang savings form na ibinigay ni Inaihwa sa matanda. Gumawa ka ng isang napaka-interesanting bagay. Napakatapang mo. Sinabi ng kinatawan na wala siyang alam tungkol dito. Hindi rin niya sasabihin ito sa iba. Ngunit ang paunang kondisyon ay kaya ni Inaihwa na maglaba ng pera para sa kanyang kumpanya. Alam ng kinatawan na hindi tatanggi si Maihwa dito. Upang matiyak na makakatulong sa kanya si Inaihwa nang may kapayapaan ng isip, nangako siyang bibigyan siya ng regular na halaga ng pera. Pagkatapos, para mas makakuha ng benepisyo, gumamit ang kinatawan ng napakalaking halaga ng pera upang lubusan bilhin si Inaihwa. Dahil dito, muling naglaban ng pera si Inaihwa para sa kinatawan. Nang makita niyang mas lalo siyang lumulubog, hindi maiwasang manginig si Inaihwa. Ngayon, sa dami ng mga pangyayari na nagumpukan, naghahanda na rin si Inaihwa para tumakas. Pinuntahan ni Inaihwa ang asawa ng presidente. Sinabi niyang ang pintura sa bahay ng asawa ng presidente ay ipinamana ng kanyang lolo sa kanya. Nais ni Inaihwa na bawiin ang upa sa nakaraang ilang dekada. Pagkatapos magsalita, upang patunayan na sa kanya nga ang pintura, ipinakita pa ni Inaihwa ang kanyang mga dokumento. Nang makita ang ginawa ni Inaihwa, nagulat ang asawa ng presidente at umuwi. Ikinuwento niya ito sa kanyang asawa. Kasabay nito, tiniyak din niya na siguraduhin niyang pagsisisihan ni Inaihwa ang kanyang ginawa. Babayaran ko siya at bibigyan ko siya ng leksyon. Tingnan natin kung paano siya magiging tao pagkatapos nito. Kinagabihan, pumunta si Maihwa sa huling apartment na inupahan ni Minche. Pagkatapos niyang mag-impact, nagpunta siya sa party at nakita si Minche. Nang makita ni Minche si Maihwa, nagpa siya siyang maging malinaw. Gusto kong lumipat. Masaya ako sa piling mo, masayang masaya talaga. Ngunit minsan, para akong isang payaso na sumasayaw. Kung ihahambing sa mahabang panahon ng kagandahan na mahirap kalimutan. Ang ibig kong sabihin, totoo, hayaan mo akong lumayo sa iyo. Kinabukasan, umalis ang asawa ni Inaihwa para sa business trip gaya ng dati. Pagkaalis niya, tinawagan ni Inaihwa ang asawa ng presidente para hingin ang upa sa painting. Sa oras na iyon, ang asawa ng presidente ay nakapaglipat lamang ng mahigit 2 bilyong won sa account ni Inaihwa. Matapos ang paglilipat ng pera, isinumbong ng asawa ng presidente si Inaihwa sa organisasyon ng katiwalian at suhol. Sa bangko, kinuha ng kinatawan ang 2 bundlo ng pera. Kailangan niyang linisin ni Inaihwa ang perang ito. Umabot na sa kasukdulan ang kwento. Muling binuhat ni Ruri ang kanyang boyfriend. Upang makakuha ng pera, nagpadala pa siya ng iba pang litrato kay Saihwa. Nang matanggap ni Inaihwa ang mga litrato, napagtanto niya na wala na siyang masyadong oras. Ang lahat ng ginawa ni Inaihwa pagkatapos noon ay naglantad ng lahat ng kanyang itinatagong sikreto. Kinuha ni Inaihwa ang martilyo ng kaligtasan at binasag ang salamin sa airport. Pagkatapos ay naghulog siya ng isang bundle ng pera upang iligtas si Ruri. Inimbitahan ni Inaihwa ang lalaki sa airport. Nakikita si Ruri na bihag sa ibaba. Wala nang magawa si Maihwa kundi maghulog ng pera upang makuha ang atensyon ng lalaki. Nang makita niyang napatingin ito sa ibang direksyon, malakas na sumigaw si Maihwa, "Bilisan mo, tumakbo ka. Tumakbo ka, ngayon na." Sa oras na iyon, sa bangko, isinumbong ng asawa ng presidente si Maihwa. Dumating ang mga miyembro ng audit team sa opisina ni Inaihwa, ngunit wala na si Maihwa doon. Huling nagpunta si Maihwa sa bahay ni Madam E. Sa oras na ito, nakita ni Inaihwa ang balita tungkol sa insidente ng pagbagsak ng pera sa airport. Naaalala niya ang kanyang sarili noong una niyang makilala si Madam E. Kung ihahambing sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, hindi malaman kung nagsisisi ba si Maihwa o hindi. Bago tumakas, nais ni Maihwa na ilagay muna si Madam E sa nursing home. Itinulak niya si Madam E palabas ng pinto at sakto namang nakita niya ang matandang lalaki na sinaksak. Ilang minuto lang ang nakalipas dahil sa usapin ng sahod, nagkaroon siya ng alitan sa manggagawa. Hindi inaasahan na galit ang naging reaksyon ng manggagawa, kaya ito ang nagdulot ng aksidenteng saksakin siya. Nang makitang malapit na siyang mamatay, sinabi ni Maihwa sa manggagawa na tumawag kaagad ng ambulansya.
ambulansya. Ngunit sa oras na ito, narinig ni Inay Hua na hindi lang ambulansya ang tinawagan ng taong iyon, kundi pulis din nang makita ang sitwasyong ito. Dali-daling umalis si Inay Hua sa lugar. Pumasok siya sa banyo at masusing nilinis ang mga mansa ng dugo sa kanyang kamay. Pagkatapos, nagpunta siya sa kumpanya ng kanyang asawa upang magpaalam sa huling pagkakataon. Maraming salamat sa pag-aalaga mo sa aking mga magulang at sa akin. Nabuhay ako kasama ka dahil sa pasasalamat. Choi Ki-hwin, dahil sa ginawa ni Inay Hua sa airport, dumating ang pulisya sa lugar upang mag-imbestiga. Sa isang hindi kalayuan na sulok, natagpuan nila ang martilyo ng kaligtasan na ginamit ni Inay Hua upang basagin ang salamin. Dumating si Inay Hua sa airport. Bago umalis, huling tinawagan niya si Min Chai. Nang makita ni Min Chai na si Inay Hua ang tumatawag, agad niyang ibinaba ang tawag. Habang inaayos ang kanyang mga gamit, nakita ni Min Chai ang tala na isinulat ni Inay Hua para sa kanya noong una silang nagkita. Nang makita ito, nagpa siya si Min Chai na tumawag muli. Pagkasagot ng tawag, nagpaalam na si Inay Hua at Min Chai sa isa't isa sa huling pagkakataon. Kung may magtanong sa iyo tungkol sa akin, sabihin mo lang na wala kang alam. Sabihin mo wala kang alam, ha? Anong ibig mong sabihin? Sabihin mo lang na normal akong mabait sa iyo. Wala talaga akong alam. Nasaan ka ngayon? Aksidente lang iyon. Aksidente lang. Bukod doon, wala nang nangyari sa atin. Kaya Min Chai, tandaan mo, wala kang alam tungkol sa akin. Ano ba talaga ang sinasabi mo? May nangyari ba? Ibinaba ko na. Siguradong magtatagumpay ka. Hanggang sa huling sandali, iniisip pa rin ni Inay Hua si Min Chai. Sobra na ang isinakripisyo ni Inay Hua para kay Min Chai. Alam niyang sa bandang huli ay kailangan na niyang lumayo kay Min Chai. Para kay Sai Hua, ito ay isang espesyal na pag-ibig. Kaya hindi siya nagkimkim ng galit kay Min Chai. Samantala, matapos marinig ang mga salita ni Inay Hua, may napagtanto rin si Min Chai. Sa sandaling ito, ang bawat sandali na kasama niya si Inay Hua ay nag-flash sa kanyang isipan, mula sa pagkikilala hanggang sa paghihiwalay. Para kay Min Chai, hindi ito isang panaginip kundi isang relasyon na siya mismo ang sumira. Sa oras na ito, umiiyak siya sa sakit. Kinabukasan, nakatanggap ng tawag ang pulisya. Natagpuan nila ang bangkay ni Ruri sa tabi ng lawa. Kasabay nito, natagpuan din ang fingerprint ni Inay Hua sa safety hammer na nakuha kahapon. Kaagad na tinukoy ng pulisya si Inay Hua bilang suspect. Nagpadala sila ng mga tao sa malalaking paliparan upang pigilan siya. Nang dumating ang pulisya sa paliparan, nakasakay na si Inay Hua sa eroplano. Dumating na ang huling bahagi ng pelikula. Sumakay si Inay Hua sa eroplano at tumakas patungong Thailand. Paglabas niya ng airport, isang estrangherong lungsod ang sumalubong sa kanya. Lubos na nabalisa si Inay Hua. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap at hindi rin niya alam kung kailan siya mahuhuli. Hayaan man niyang hugasan ng ulan ang kanyang mga paa, gusto lang niyang hugasan ang kanyang kaluluwa. Mula sa sandaling ito, nagsimula ang pagtakas ni Inay Hua. Sa bansa, naghiwa-hiwalay ang pulisya upang hanapin si Nagaun at Sunyang. Hanggang sa puntong ito, ayaw pa ring maniwala ng dalawang matalik na kaibigan ni Inay Hua na nakagawa siya ng krimen. Lalo na si Sunyang, hindi pa rin siya makapaniwala na may sinaktan si Inay Hua. Pagkatapos, muling pinuntahan ng pulisya si Madam Iki na nasa nursing home. Wala siyang sinabi. Lumabas na alam na pala niya mula pa simula ang lahat ng masasamang bagay na lihim na ginagawa ni Inay Hua. Hindi niya kailanman sinisi si Inay Hua. Dahil sa puso niya, matagal na niya itong itinuring na anak. Dapat dalhin mo ang lahat. Mas mabuti kung isasama mo pa ako. Matapos malaman ang tungkol kay Sai Hua, agad na bumalik ang asawa ni Inay Hua. Ngunit wala na siyang nakita sa bahay. Nag-iwan si Inay Hua ng 2 bundle ng pera para sa kanya. Nakasulat doon, nag-iwan ako ng mas higit pa sa halagang naitala mo sa iyong libro, dahil ayaw mo ng maliliit na halaga. Sa pag-iisip kung paano nagbago si Inay Hua sa kasalukuyan niyang anyo, hindi niya maintindihan. Hanggang sa puntong ito, hindi niya alam kung ano ang gusto ni Inay Hua. Bakit? Bakol baki, bakit? Ano ba talaga ang gusto mo? Asawa ko. Nang dumating ang pulis para mag-imbestiga, sinabi pa rin niya na sila ni Inay Hua ay mag-asawa lang sa pangalan. Para patunayan ang kanyang sinasabi, sinabi niya ang bilang ng beses na siya ay nag-business trip at tungkol sa hindi nila pagkakaroon ng anak. Sa oras na ito ay gusto lang niyang hindi madamay sa problema ni Inay Hua. Pagkatapos ng maraming walang saysay na pagtatanong, bumalik ang 2 pulis sa istasyon ng pulisya. Nagtaka sila na ang mga pahayag ng mga taong ito ay kakatuwang magkakatulad. Sinabi ng kinatawan na ang 500 milyong won na inihulog ni Inay Hua ay walang kinalaman sa kanya. Sinabi naman ng mga ginang na wala silang anumang relasyon sa negosyo kay Sai Hua. Nagkunwari naman ang matanda na wala siyang alam tungkol dito. Mga minamahal na manonood, alam niyo ba kung bakit hindi kinuha ng mga taong ito ang pagkakataong isumbong si Inay Hua? Iwanan ang inyong sagot sa seksyon ng komento. Sa oras na ito sa Thailand, nagustuhan ni Inay Hua ang isang peres ng sapatos at gustong bilhin. Ngunit dahil wala siyang tayba, hindi siya pinayagang bumili. Kaya ipinagpalit ni Inay Hua ang kanyang branded na bag para sa isang murang peres ng tsinelas. Sa mata ng mga negosyante, para siyang tanga, ngunit hindi nila alam na binabaliwala na ni Inay Hua ang pera sa puntong ito. Pumunta si Inay Hua sa money exchange para magpalit, ngunit pinayagan lang si Inay Hua na magpalit ng kaunti. Ang ilang marumi at punit na pera ay hindi tinanggap dahil sa tingin nila ay maruming pera iyon. Habang kumakain, narinig ni Inay Hua ang pinag-uusapan ng kabilang mesa. Isang kaso ng pagnanakaw ng 10 bilyong won at ang may-ari ng kasong ito ay si Inay Hua mismo. Nang makita niyang pinag-uusapan siya, yumuko si Inay Hua at kumain. Hindi niya inaasahan na lalapit ang lalaking pinag-uusapan siya. Lumabas na nakita niya ang insidente kung saan tinanggihan ang
pagpapalit ng pera ni Inay Hua. Sinabi niya na kaya niyang tulungan si Inay Hua sa pagpapalit ng pera. Habang nag-uusap sila, lumapit din ang isa pang lalaki. Sinabi niya na hinahanap niya ang babaeng wanted. Sa ganitong paraan, makakakuha siya ng malaking reward. Narinig ni Inay Hua ang sinabi niya. Inilapag ni Inay Hua ang bayad sa pagkain sa mesa at umalikod upang umalis, ngunit pinigilan siya ng unang lalaki. Parang nagkita na tayo somewhere, di ba? Alam ko na, wag mo na lang pansinin dahil maraming ganyang klaseng tao dito. Kinagabihan, hindi alam kung sino ang tinawagan niya. Sa oras na ito, tumakas din si Bai Hua sa dilim. Habang tumatakas, nabangga ni Inay Hua ang isang batang lalaki. Sa oras na iyon, hinahabol ang bata ng isang lalaki. Tinutukan siya ng baril ng lalaki at binalaan si Inay Hua na huwag makialam. Sa kritikal na sandali, dumating ang pulisya ng Thailand at tinakot siya upang tumakas. Nang lumingon ang pulisya, nawala na si Bai Hua. Nagbabalik tanaw ang pulisya, labis silang nalilito. Dahil ngayon lang nila napagtanto na ang babae kanina ay ang international fraudster na si Inay Hua. Base sa address na ibinigay ng bata, sinamahan ni Inay Hua ang bata pa uwi. Nais lang ni Inay Hua na magpatuloy sa pagmamaneho. Nang makarating siya sa bahay ng bata, nanatili rin si Inay Hua doon. Nagtrabaho si Inay Hua para sa ina ng bata. Ilang sandali ang lumipas, si Inay Hua ay mag-isang pumunta sa tabi ng lawa, tinitingnan ang liwanag ng buwan sa kalangitan. Itinaas ni Inay Hua ang kanyang dalawang kamay, at sa sandaling iyon, may narinig si Inay Hua na mga yabag sa likuran niya. Dito, naglagay ang direktor ng tuldok sa kwento para sa mga manonood. Bukas ang ending ng pelikula, kaya hulaan na lang natin kung sino ang may-ari ng mga yabag na iyon. Ang buong buhay ni Inay Hua ay puro trahedya. Walang pag-unawa, walang pagkilala. Ang mga alalahanin ng isang may bahay, ang karangalan at pera na dala nito, kasama ang pagdating ni Mincha, ang mga bagay na ito ang lumikha ng si Hua ngayon. Sa pagbabalik tanaw sa buong pelikula, kung mayroon kayong naisabihin, mangyaring ilagay ito sa seksyon ng komento.